ang taong 2174. Ang daigdig ay papasok sa isang panahon ng yelo. Karamihan sa lupain ay hindi na matitirhan. Ang mga tao ay maaari lamang manirahan sa mga lungsod sa ilalim ng lupa na mahigit 3,000 talampakan ang lalim. Lolo, kaya mo bang talagang iligtas ang daigdig? At talagang hayaan akong makita muli ang bughaw na kalangitan? Tiyak na gagawin ko. Isang araw, makikita natin ang bughaw na langit, puting ulap, ang mabituing gabi, at mga bulaklak na namumulaklak muli sa mga sanga. Sige, magkapit-kapit tayo ng kalingkingan. Kapit sa kalingkingan. Makalipas ang 50 taon, ang solar helium flash explosion ay lalamunin ang buong daigdig. Ang kabihasnan ng tao ay hindi na iiral. Ang mga rehiyon ng mundo ay bawat isa ay nagpapatupad ng kani-kanilang plano sa kaligtasan. Upang makatakas sa sakunang ito, ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Igdalawa, Ignis research 10. based ng Sun Chaser taong 2174, kumpleto na ang pagpuno ng Helium-3. Stellar Class Engine Core ay handa na. Lahat ng paghahanda ay kumpleto na. Punong Inhinyero de la Cruz, mangyaring ilabas ang huling utos. Umasa ang verifikasyon. Autorisado ang paglunsad. Ilunsad. Gumana, tagumpay. Nagawa natin. Ang ika-734 na pag-aapoy ng Helium-3 engine core ay naging tagumpay. Kung maglalagay tayo ng ilang Helium-3 engine cores na magkakasama sa isang bahagi ng daigdig. Istatistika, otus birnota, seksan. Ang daigdig upang makatakas sa grabidad ng araw at upang maiwasan ang solar helium flash explosion. Ang proyektong paglalakbay ng daigdig ay sa wakas maisa sa katuparan. Punong Inhinyero de la Cruz. Ang Solar Helium Flash Explosion ay nauna sa schedule. Anong sabi mo? Kapag nangyari na ang solar helium flash explosion, lahat ng buhay sa daigdig ay walang pagkakataong mabuhay. Ang pagsabog ay dapat sanang mangyari sa 50 taon. Paano naging maaga? Nagbabagang balita. Ang solar helium flash explosion ay biglang dumating ng 50 taon ng aga. Dati, ang planong ginawa ng Ignis, ang proyektong paglalakbay ng daigdig, ay hindi na maisa sa katuparan. Nalaman ng maaga ni Midas na ang solar helium flash explosion ay darating ng maaga, ngunit itinago nila ito. Mula sa simula, sila ay may plano lamang na iligtas ang kanilang sarili. Hindi nila balak na isagawa ang proyektong paglalakbay ng daigdig. Midas, ikaw na malaking kontrabida. Wala na ba talagang paraan? Talaga bang magwawakas na? Muli akong isinilang. Protektahan ang mga nanganganib na hayop. Kasalukuyang oras. Dahil nabigyan ako ng pagkakataon, sa buhay na ito, tiyak na ililigtas ko ang daigdig. Lupa, ibabaw, temperatura sa ibabaw. Temperatura sa ibabaw, minus 79 na degree. Sa buhay na ito, sumuko ako. Temperatura sa ibabaw, minus 79 na degree Fahrenheit lungsod sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng lupa, liwasan ng lungsod. Sumali ako sa isang pabrika na gumagawa ng helium-3 engine cores. Sa loob ng isang taon, ang helium-3 engine core ay sa wakas halos kumpleto na. Kasalukuyang oras. Asembleya ng kinabukasang alyansa ay nagaganap na mga panukala mula sa mga rehiyon para tugunan ang solar helium flash explosion, mayroon ng mga paunang resulta. Sa kasamaang palad, ang proyektong Genesis ng Ignis ay wala sa maikling listahan. Ayon sa ulat, ang proyektong Arca ni Noe ng Midas na may pinakamaraming boto ay naging isa sa mga pinakamaaasahan mga planong mapipili.
Sa loob ng 1 oras, pipiliin ang panghuling plano at ipapatupad sa buong mundo. Ano ang espesyal sa Arca ni Noe? Hindi ba't paggawa lang iyon ng isang higanteng spaceship? Ang lahat ng sangkatauhan ay aalis sa lupa sakay ng mga spaceship. Ngunit ang lupa ay ating tahanan. Bakit pa natin ito iiwan? Sila, bakit hindi nila susuportahan ang proyektong Genesis ng Ignis? Tiyak na ang Midas ang nagmamanipula niyan. Mahilig silang magsanib puwersa. Tiyak na bumoto sila laban sa plano ng Ignis. Midas ang malaking amo. Bakit pa nila iintindihin ang iniisip ng iba? Ibagsak ang proyektong Arca ni Noe. Lahat ng nilalang ay pantay-pantay. Ibalik niyo sa amin ang karapatan naming mabuhay. Lahat ng nilalang ay pantay-pantay. Ngayon, kung makukuha natin ang Helium-3 engine core sa asembleya ng kinabukasang alyansa, may pagkakataon pa. Muling isinilang, sa pagkakataong ito, Ililigtas ko ang mundo at ililigtas ko ang lahat. pakiusap, lahat, bilisan nyo, ubos na ang oras natin. Dali, bilisan mo. Samahan mo ako sa ospital. Mahirap ang panganganak ni Lily. Sabi ng doktor baka ang ina at ang anak ay hindi parehong makaligtas. Hoy, lahat. Itigil nyo na ang pagdadala niyan. Bilisan nyo. Dalhin nyo kami sa ospital. Hindi tayo pwedeng huminto. Ano ang mas mahalaga kaysa sa asawa at anak mo? Dapat kang pumunta sa ospital ngayon. Itong bagay na ito, iiwan namin ito dito para sa iyo. Hindi namin ito sisirain. Sa huling buhay ko, naghirap din si Lily sa panganganak. Ngunit sa huli, ligtas ang ina at ang anak. Pasensya na, Lily. Hindi ako makakasama mo. May mas mahalaga pang kailangan kong gawin. Sabi ko, hindi tayo pwedeng huminto. Mahirap ang panganganak ng asawa mo. At ginagalaw-galaw mo pa itong basura? Ako, tatay, anong ginagawa mo? Mahirap pagsabayin ang paglilingkod sa bayan at sa pamilya. Nag-aalala rin ako sa kanila. Ngunit ang ating bayan ay nasa krisis at tungkulin iyon ng lahat. Pasensya na. Ito ay isang bagay na kailangan kong gawin. Mga kasamang manggagawa, dapat itong maihatid sa tamang oras. Kung hindi, mawawala ang lahat. Paano ko pinalaki ang ganyang anak? Ang kinabukasan. Kinabukasang alyansa. Asembleya ng kinabukasang alyansa. Mga kasamang kinatawan, ngayon, dapat tayong pumili ng isang plano para iligtas ang mundo. Kung hindi, ang sangkatauhan ay nasa matinding panganib. Ang proyektong Genesis ng Ignis, ano ba iyan? Iniisip nila talaga na magtayo ng isa pang mundo sa ilalim ng lupa upang iligtas ang lahat. Puro pangarap lang iyan. Malinaw na nagsabuatan kayo at minanyobra ninyo ang mga bagay sa likod ng mga eksena. Ang ating proyektong Genesis ng Ignis ay tinanggal sa listahan ng mga kandidato. Binabati kita, Kamahalan Tomas. Sa pagkakataong ito, Tiyak na ang iyong proyektong Arca ni Noe ang mapipili. Masyado kang nagmamadali, kinatawan ng Valoria. Bago ipahayag ng kalihim general ang resulta, walang makakatiyak kung sino ang mapipili. Kamahalan Tomas, sobrang mapagpakumbaba mo talaga. Midas, bilang may pinakamataas na antas ng teknolohiya sa mundo, tanging ang iyong plano ang makapagpapanatiling buhay sa atin. Tayo ay nandito lang para magpakitang tao. Kung ang plano ni Ginoong Tomas ang mapili, malamang na manalo siya ng susunod na Nobel Prize muli. Wala akong pakialam sa lahat ng iyan. Ang mahalaga ay iligtas ang sangkatauhan. Oo. Iyan ang diwa ng isang dakilang kapangyarihan. Tinatanggihan namin ang kahina-hinalang kasunduan. Lungsod sa ilalim ng lupa. Bumoto muli. Lungsod sa ilalim ng lupa. Tanggihan ang kahina-hinalang kasunduan. Bumoto muli. Gusto namin ng katarungan at pagkakataong mabuhay. Katarungan, pagkakataong mabuhay, katarungan. Pagkatapos ng masusing pagsusuri at maingat na pagrepaso ng kinabukasang alyansa, ipinapahayag namin ngayon na para sa planong pagliligtas sa daigdig, ang napiling rehiyon ay... Teka! Ang proyektong Arca ni Noe ay isang malaking pandarayo. Ito ang live na pagsasahimpapawid ng Asambleya ng Kinabukasang Alyansa.
Nagtatayo sila ng mga spaceship upang dalhin ang lahat ng sangkatauhan palayo sa daigdig upang makatakas mula sa solar helium flash explosion. Pero ang totoo ay, kukunin lang nila ang mayayaman at tatakas mula sa daigdig. Tanging ang proyektong paglalakbay ng daigdig ang makakapagligtas sa lahat ng sangkatauhan. Iminumungkahi kong ipatupad natin ang proyektong paglalakbay ng daigdig. Paglalakbay ng daigdig? Hindi mo naman ibig sabihin na gagamit ka ng isang uri ng pangtulak para makatakas ang daigdig mula sa grabidad ng araw sa kabaligtarang direksyon upang lumayo sa saklaw ng solar helium explosion, isasama ang buong daigdig sa paglalakbay sa universo? Kahit na gumana pa ang plano mo sa daigdig, talagang hindi sapat ang mga reserba ng enerhiya. Ano ang gagamitin mong pinagmumulan ng kuryente? Pinagmulan ng kuryente? Nagtataka ako kung narinig mo na tungkol sa helium dry. Ano? Helium, dry. Ayos lang ang lahat. Ligtas ka at ang sanggol. Kung hindi, hindi ko mapapatawad si Arthur. Ang loko. Tatay, si Arthur ay may mas mahalagang mga bagay na dapat gawin. Naiintindihan ko siya. Iminumungkahi nilang ipatupad ang proyektong paglalakbay ng daigdig. Live, Asembleya ng Alyansa Live. Asembleya ng Alyansa Live. Kaya pala hindi siya pumunta sa ospital. Nagpunta siya sa Asembleya ng Alyansa para magyabang. Hindi niya ito ginagawa para sa katanyagan. Ginagawa niya ito upang dalhin live. Asembleya ng Alyansa ang engine core na kanyang ginawa. Live, Asembleya ng Alyansa. Nasa garahe siya, kinakalikot ang basurang iyon. Ang tawag dito ay Helium 3 engine core. Si Arthur ang nag-imbento nito. Sa ngayon, ito lang ang makapagliligtas sa buong sangkatauhan. Lahat ng eksperto sa mundo ay hindi nagawa iyon, pero nagawa niya. Sa totoo lang, nagawa na ito ni Arthur. Ang paggamit ng Helium 3 para sa nuclear fusion ay pangarap ng mga iskolar sa buong mundo. Dapat mong malaman, 2 libra ng Helium 3 ay makapagbibigay ng halos 1.9 trilyong watts ng enerhiya. Sapat upang masakop ang taunang pagkonsumo ng enerhiya ng mundo. Itong maliit na bagay ay kayang tugunan ang buong taunang pagkonsumo ng enerhiya. Mahal, ang tatay mo ay malapit ng magtagumpay. Pagkatapos, hindi mo na kailangang manirahan sa ilalim ng lupa. Tumingala ka at lagi mong makikita ang bughaw na langit. Kung totoo ang sinasabi mo, hindi na natin kailangang iwan ang sinuman. Nagpasya na ako na magdaos agad ng isa pang boto. Ang planong ito ay hinding-hindi gagana. Tama iyan. Ang mga reserba ng helium, 3 sa mundo ay 450 kilo lamang. Tsaka, ang gas na ito ay napakahirap makuha. 20 taon na ang nakalipas, ang kanyang kamahalan Tomas, pinagsama-sama ang mga nangungunang siyentipiko ng kanluran upang magtulungan dito. At hanggang ngayon, wala. Kahit ang kanyang kamahalan Tomas ay hindi ito nalutas. Kaya bakit kayo mga taga-ignis sa tingin ninyo ay kaya ninyo itong gawin? Kung tatanungin ninyo ako, ang panukalang proyektong paglalakbay ng daigdig na ito ay talagang peke. Arthur, sigurado ka bang ang planong ito ay talagang gagana? Sigurado ako. Ang engine core, nagawa ko na ito. Papunta na ito rito. Mabuti. Paano mo nagawa na gumawa ng isang engine core na ganyan? Huwag mong sabihin sa akin na ninakaw mo ito sa Midas. Hindi ako naniniwala na kayong mga taga-ignis ay may teknolohiyang ganyan ka-advance. Ginoong Kalihim General, ipinapanukala kong kanselahin ang boto. Isang payaso ay hindi karapat-dapat sa ating boto. Sinusuportahan ko ang pagkansela ng boto. Payaso, ano ang karapatan nilang hamakin tayo? Hindi nila ito naisip, kaya nangangahulugan ba iyon na hindi natin kaya? Paano nangahas ang Fermentia na akusahan ang iba ng pagnanakaw? Sila ang pinakamalaking magnanakaw sa lahat. Tingnan ninyo ang mabababang lupa, ang payaso nilang itsura. Nagmamarangal, pero sa likod, sila'y mga payaso lang ng Midas. Kailangan natin ng panibagong pampublikong boto. Ang ating kapalaran ay hindi dapat nasa kanilang mga kamay. Suportahan si Arthur. Suportahan ang proyektong paglalakbay ng daigdig. Kailangan natin ng panibagong pampublikong boto. Bumoto muli! Ginoong de la Cruz. Oo, walang espesyal ang mga kakayahan mo, pero pinapahalagahan ko ang iyong mga ideyang napaka-imposible. Ikaw ba ay isang akademiko sa Akademya ng Agham ng Ignis? Hindi ako akademiko. Manggagawa lang ako mula sa Ignis. Aktwal nating hinayaan ang isang tagakabit ng turnilyo na mag-aksaya ng napakaraming oras natin.
Kayong mga taga-ignis, talagang hinayaan ninyong gumawa ng gulo ang ganitong uri ng tao. Ginoong Kalihim General, ipinapanukala kong tapusin ang walang saysay na talakayang ito. Kinatawan ng Ignis, kung ikaw ay walang matibay na ebidensya upang patunayan na ang iyong plano ay talagang gagana, kung gayon huminto ka na sa walang saysay mong usapan, kung hindi, itatapon kita. Ginoong Kalihim General, mayroon akong patunay na ang Helium-3 engine core at ang proyektong paglalakbay ng daigdig ay posible. Ngunit una, tingnan ninyo. Ito. Akala ko may totoong ebidensya ka na ipapakita sa amin. Ngunit lumalabas na basurang kahon lang pala ito. Hindi mo sasabihin na ang Helium-3 engine core ay isang basurang kahon, hindi ba? Kinokondena ko ang Ignis sa pagpayag na pumasok ang ganitong uri ng tao at magdulot ng gulo. Makakayanan ba ng ganyang kaliit na kahon ang Helium-3 engine core? Sa tingin ko, ginagago niya ang lahat ng mga nangungunang siyentipiko sa mundo. Ginoong De La Cruz, aminin mo na, ang kahon sa iyong kamay ay tiyak na hindi ang Helium-3 engine core. Ang Ignis ay tiyak na walang ganyang kataas na antas ng teknolohiya. Kayo na nakatayo dito ay isang biro lamang. Ito nga ay hindi ang engine core, ngunit ito ang paunang kinakailangan para sa paggawa ng Helium-3 engine core. Kung wala ito, imposibleng buuin ang Helium-3 engine core. Hindi mo sasabihin na nakagawa ka ng ilmenite ore at nakamit ang room temperature Helium-3 extraction, hindi ba? Tulad ng alam ninyong lahat, ang hamon sa pag-develop ng Helium-3 engine core ay wala sa engine core, kundi sa room temperature Helium-3 extraction. Ang Helium-3 ay hindi lamang umiiral sa core ng daigdig, kundi pati na rin sa mga solar storm. Ang pag-extract ng Helium-3 sa room temperature ay hindi gaanong madali kaysa maghanap ng isang butil ng alikabok sa malawak na karagatan. Ikaw, isang tagakabit ng tornilyo, paano mo malalaman ang prinsipyo ng pag-extract ng Helium-3? Sa kasalukuyang teknolohiya, ito ay talagang imposible. Pabayaan na ang paggawa ng kinakailangang ilmenite ore. Ang aking koponan at ang kay kanyang kamahalan Thompson ay nagsaliksik ng mahigit isang dekada at ang dalawang rehiyon ay namuhunan ng daan-daang bilyong kapital. Mayroon din kaming nangungunang siyentipikong koponan sa mundo at hindi pa rin namin ito nalutas. Ikaw, isang taga-ignis na tagakabit ng tornilyo, bakit sa tingin mo kaya mo ito? Ang ilmenite ore ay matagal nang itinuturing ng komunidad ng pisika na imposibleng likhain. Tigilan mo na ang pagpapakitang gilas mo. Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na, ang teknolohiyang ito ay nalutas na namin at maaari na naming malayang i-extract. Ang ilmenite ore. Imposible. Talagang imposible yan. Ilmenite ore. Lily, nakita mo ba iyon? Sa wakas, nagawa ko na. Nakuha ko ang ilmenite ore. Imposible. Talagang imposible iyan. Ilmenite ore. Hindi ako makapaniwala. Nagawa mo talaga. Tatay, ang anak mong lalaki, ang asawa ko, ang ama ng anak ko. Malapit na siyang isulat sa mga aklat-aralin sa buong mundo. Sa pagkakataong ito, kahit na si Arthur ay walang Helium-3 engine core, sa teknolohiyang ito lamang, pwede pa rin siyang manalo ng Nobel Prize. Ha? Nobel? Nobel Prize? Hindi. Mas tiyak, kumpara kay Arthur, ang Nobel Prize ay wala na ngayon. Dahil lamang si Arthur ay kayang kunin ang Helium-3, siya ay Diyos ng agham. Ang ating teknolohiya sa kalawakan ay talagang nalampasan ang buong sangkatauhan. Hindi ka nananaginip. Tunay ang lahat ng ito. Salamat kay Arthur. Ang galing ni Arthur. Durugin natin sila. Sige, laban. See ya, Arthur. Mananaig ang Ignis. Sige, Arthur. Mananaig ang Ignis. Ang Helium-3 ay isang gas na walang kulay at walang amoy. Itong mineral na bakal mo ay malinaw na may amoy kalawang. Hindi ito ilmenite ore. Ang Helium-3 ay talagang isang gas na walang kulay at walang amoy, walang duda. Pero, naisip mo na ba? Na sa ilalim ng mataas na temperatura, kapag nag-react ito sa bakal at pagkatapos ay mag-neutralisa sa oksiheno, nagbibigay ito ng masangsang na amoy kalawang. Kamahalang Tomas, nakalimutan mo na ba? Kanina, ang pinakamatagumpay natin ay yung may amoy kalawang. Ano? Ano? Ang kulay at tekstura ay talagang eksakto. Imposible. Ito ay talagang ilmenite ore, hindi ba? Hindi ko akalain na talagang makakaya niya ito.
pagkuha ng helium-3 sa temperatura ng silid. Imposible. Ang Ignis ay hindi maaaring magkaroon ng teknolohiya sa pagkuha ng helium-3. At saka, isa ka lang tagakabit ng tornilyo sa pabrika. Ang pagkuha ng helium-3 ay talagang imposible. Ginoong Tomas, maniwala ka man o hindi, ito ang katotohanang nasa harapan mo mismo. Kayong lahat, huwag masyadong matuwa. Talaga bang itong bagay ay mineral na bakal na gawa mula sa helium-3? Hindi pa tayo sigurado. Sino ba ang nakakaalam? Baka peking gawa iyan ng Ignis. Para mapili ang plano ninyo, ay Talagang peke iyan. Paano magkakaroon ng Ignis ng teknolohiyang higit sa atin? Paano nangahas ang Ignis magpeke sa asembleya ng kinabukasang alyansa? Ito ay malinaw na insulto sa atin. Isang insulto sa mga siyentipiko sa buong mundo at sa kanilang mga nagawa sa pananaliksik. Kung hindi kayo naniniwala, subukan ninyo ito. Kung hindi ito mineral na bakal na gawa mula sa helium-3, aalis ako sa asembleya ng kinabukasang alyansa. Dahil nagawa ninyo ang helium-3 engine core, kailangan naming makakita ng ebidensya. Kung hindi ninyo maipakita ang aparato para patunayan ito, kung gayon, nangangahulugan iyon na lahat ng sinasabi ninyo ngayon ay puro kalokohan. Sabi ninyo lang na nagawa ninyo ang helium-3 engine core, tama ba? Kung gayon, nasaan ang helium-3 engine core? Bilisan ninyo at ilabas at ipakita sa amin. Ang engine core ay paparating na. Darating ito anumang minuto. Sigurado akong wala iyan. Kailangan nating umabot sa oras. Bakit nasira na naman ang truck na ito? Sinabi ko sa iyong ayusin ito dati, pero ayaw mo. Ngayon, nasa malubhang problema na tayo. Haha, dahil hindi kayang ibigay ng Ignis ang helium-3 engine core. Kung gayon, ano pa ang ginagawa natin dito naghihintay? Kalihim General, tapusin na natin ang pulong na ito. Itigil ang walang saysay na biro. Ang kay Ginoong Tomas proyektong Arca ni Noo ang tanging posibleng plano. Kalihim General, pakibigyan pa ako ng panahon. Talagang hindi ako nagbibiro. Pangako ko, makikita ninyong lahat ang helium-3 engine core. Anong garantiya ang mayroon ka sa isang walang kwentang bato? Hindi ba ang Ilmenite Ore sapat upang patunayan ang aming punto? Ang pinakamahirap na hamon, ang teknolohiya sa pagkuha ng helium-3, nasa atin na. Ang pagbuo ng helium-3 engine core ay isang bagay na lamang ng oras. Hoy! Sandali lang. Ginoong Reyes, kakasabi lang niya na gawa na niya ang helium-3 engine core, pero hindi niya maipapakita sa atin ang helium-3 engine core sa ngayon. Kung talagang magagawa niya ito, ilalagay natin ang plano ng Ignis sa botohan. Pero ang problema ngayon ay talagang hindi niya kayang gawin ang helium-3 engine core. Ginoong Kalihim General, pakibigyan ang Ignis ng kaunti pang panahon. Ginoong Kalihim General, dapat mong isipin bago ka magsalita. Hemp, ito ang asembleya ng alyansa, hindi ang iyong palaruan. Kung patuloy tayong maghihintay, hindi pa rin niya ibibigay ang helium-3 engine core. Tapos, ang teknolohiya ng proyektong Arca ni Noe ay hindi na makukuha ng sinuman sa mundo para gamitin pa. Kung gusto nating mabuhay, kailangan nating manindigan sa planetang ito. Ang hadlang sa kaligtasan ay hindi kailanman kahinaan. Ito ay kayabangan ng tao. Ang tapang ay maaaring tumawid sa mga henerasyon. Hanggat tayo'y magkakasama, ipagpapatuloy natin ang apoy ng sibilisasyon ng tao. Hahaha. Sinusubukan mo kaming utuin? Ha? Ito ba ay isang uri ng estafang piramide? Sige, dahil sinasabi ng Ignis na tayo'y mayabang, bibigyan natin sila ng pagkakataon. Pero, kung sa loob ng isang minuto hindi natin makita ang helium-3 engine core, kailangan ng Ignis na isuko ang 70% ng kayamanan ng buong rehiyon kay Ginoong Tomas bilang kabayaran. At bawat isa sa inyong mga delegado ng Ignis ay luluhod sa publiko at hihingi ng tawad kay Ginoong Tomas. Humingi kayo ng tawad, kinatawan ng Midas. Ikaw na payaso, sobra ka na. Paano nila magagawa na maihatid ito sa lugar sa loob ng isang minuto? Sinasadya nila upang agawin ang mga ari-arian ng Ignis. Ang mundo'y nagwawakas at naghahabol pa rin sila ng pera. Ang utak ba nila ay puro pera na lang? Natatakot lang silang baka ang Ignis ay babangon balang araw. Kaya nila sinusubukang yurakan tayo. Nilakas loob pa nilang ilabas ang ganitong uri ng kasunduang hindi patas. Akala ba nila ay iyon pa rin ang dating Ignis? Kung kinakailangan, lalaban tayo sa kanila at ipapakita natin sa kanila kung ano ang kayang gawin ng reserbang 1.4 na bilyong tao. Ubos na ang oras.
Bilisan nyo! Inaapi mo ba kami? Paano magkakasya ang 1 minuto? 1 minuto. Sapat na yan. C. Sabi mo yan, kung matalo ka, isusuko mo ang 70% bilang kabayaran sa kanyang kamahalan na si Ginoong Tomas. At lahat ng mamamayan ng inyong rehiyon ay luluhod at hihingi ng tawad kay Ginoong Tomas. Takot ka lang na ang teknolohiya ng Ignis ay hihigit sa iyo. Kami? Takot na mahigitan tayo ng Ignis? Isang atrasadong rehiyong sinesanksyon namin sa napakaraming taon. Kailangan pa nilang bumili ng mga lithography machine mula sa amin sa mataas na presyo. Kung talagang may kakayahan ng Ignis, paano nila hahayaan kaming kumita ng malaki mula sa kanila? Ang teknolohiya ay binuo ng hakbang-hakbang, gamit ang talino sa paglipas ng panahon. Hindi pa nga sila marunong maglakad at gusto na nilang tumakbo, purong delusyon yan. Sino ang nagsasabing delusyon kami? Noong dekada 70, nakapag-iisa tayong bumuo ng ating unang lithography machine. Walang kondisyon, kaya tayo mismo ang gumawa. Walang teknolohiya, tayo mismo ang bumuo nito. Ang sibilisasyon ng Ignis, 5,000 taon ang kasaysayan. Nakita natin ang kaluwalhatian at nakita natin ang kaguluhan. Ngunit lagi tayong umaasa sa ating sarili upang malampasan ang mga hamon, hakbang-hakbang, hanggang sa kung nasaan tayo ngayon. Kaya naglakad ka ng mag-isa? Mga dekalidad na EUV lithography machine? Hindi pa rin mo kayang gawin? Huwag mong baguhin ang usapan. Itong 1 minuto ay malapit nang matapos. Nasaan ang engine core mo? Bilisan mo! Bilisan mo! May 10 segundo ka na lang bago ka lumuhod at humingi ng tawad kay Ginoong Tomas. Ganun pala, wala ka lang talagang helium, 3 engine core. Kahit itong piraso ng mineral na bakal ay peke. Mukhang ang pananatili ko rito ay talagang sayang sa oras. Mga kasamang kinatawan ng mga rehiyon, kung may sino man sa inyo na gustong manatili, kayo ay magiging pampublikong kaaway ni Ginoong Tomas. At hindi namin kayo aalukin ng proyektong Arca ni Noe. Kung wala ka nito, huwag mo nang banggitin. Kung hindi, masasaktan mo lang ang sarili mong mga kababayan. Talaga bang huli na ang lahat? Ulat, ang helium-3 engine core ay naihatid ng ligtas. Mga ginang at ginoo. Ang panahon ng helium-3 engine core ay dumating na. Ang panahon ng helium-3 engine core ay narito na. Ito mismo, dito. Ang helium-3 engine core. Mahal, nakikita mo ba yan? Yan ang itinayo ni tatay, ang engine core. Ito ay makapagliligtas sa lahat ng sangkatauhan. Buhay, Asembleya ng Alyansa. Buhay, Asembleya ng Alyansa. Buhay, buhay, Asembleya ng Alyansa. Kapag lumaki ka, hindi mo na kailangang manirahan sa lungsod sa ilalim ng lupa. Maaari kang tumingala at makakita ng asul na langit at puting ulap. Kinailangan ng pagsisikap ng mga henerasyon ng mga ignition upang mabuo itong helium-3 engine core. Sa dati kong buhay, ang pagsabog ng helium-3 ay dumating ng maaga, kaya hindi ko nailigtas ang lahat. Ngunit buti na lang, sa buhay na ito, 50 taon akong maaga sa paglalahad ng helium-3 engine core. 50 taon ang kailangan ko upang muling ilunsad ang proyektong paglalakbay ng daigdig. Sa pagkakataong ito, tiyak na gagamitin ko ang helium-3 engine core upang iligtas ang lahat ng sangkatauhan. Ito ba talaga ang helium-3 engine core? Dr. Ricardo, nagawa natin ito. Ang helium-3 engine core ay nagawa na. Ano? Ang panahon ng helium-3 engine core ay dumating na. Hindi ko akalain na ako, isang taong may isang paa sa libingan, ay mabubuhay pa upang makita ang helium-3 engine na mabuhay. Ang ating Ignis ay hindi na muling magpapasakop sa sinuman. 30 taon na ang nakalipas sa laboratorio ng Mides.
Bakit mo pinunit ang aking mga dokumento ng pananaliksik? Alam mo ba kung ilang taon ang ginugol ko sa datos na yon? Ito ang ating laboratorio ng Midas. May dahilan akong maghinala sa iyo ng pagnanakaw ng mga lihim na pangunahing ng ating Helium 3 Engine Core R. D. Ang iyong Helium 3 Engine Core na pananaliksik ay nabigo na. Ang datos na iyon ay hindi sulit nakawin. Sino ang nakakaalam kung ang sinasabi mo ay totoo o hindi? Kung kaya mo, pumunta ka sa iyong sariling laboratorio ng iyong rehiyon at gawin ang pananaliksik. Dahil ang mga ignition kayo, akala ninyo kaya ninyo ang Helium 3 Engine R. D. Pumusta ako kahit pa 100 taon pa. Kayong mga Ignisian ay hindi pa rin makakagawa ng Helium 3 Engine Core. Now! Hindi ko inakala. Ang problemang hindi malutas ng mga sektor sa kanluran sa loob ng mga dekada ay malulutas ng isang binata. Kailangan kong naroon para tulungan siya. Dr. Ricardo, mahina ang iyong kalusugan. Hindi mo kakayanin ang ganitong pagod. Hindi. Kailangan kong pumunta. Kakaunti na lang ang oras ko. Ang buong buhay ko ay tungkol sa iisang bagay na ito. Kailangan kong naroon upang masaksihan ito. At saka, ang pagpapatunay sa Helium 3 Engine Core ay hindi ganoon kadali. Si Tomas at ang kanyang mga tauhan ay tiyak na magdudulot ng gulo. Ang batang iyon ay nangangailangan ng aking suporta. Dr. Ricardo, handa na ang shuttle. Pwede na tayong umalis kahit kailan. Sige. Kinabukasan. Sa asembleya ng kinabukasang alyansa, ito talaga ang Helium 3 Engine Core. Ang Ignis talaga ay nagawang itayo ang Helium 3 Engine Core. Imposible! Ang Ignis ay hindi maaaring magkaroon ng teknolohiyang ganito ka-advance. Bukod dito, ang unang henerasyong Helium 3 Engine Core na binuo namin ay hindi bababa sa 20 palapag ang taas. Ngunit ang kanila, paano naging ganito kaliit? Pekeng-peke ito. Malay mo, malamang makina lang ito na hinugot nila sa isang sasakyan para lang pigilan ang asembleya sa pagsulong. Lahat gusto kong itanong, ilan bang henerasyon ng Helium 3 Engine Core ang nabuo ninyo? Midas, kasama ang buong kanluraning mga nangungunang siyentipiko, ay bumuo ng unang henerasyong Helium 3 Engine Core. Kahit nabigo kami, natuto kami mula rito. Ang laki ng Helium 3 Engine Core ay hindi maaaring ganito kaliit. Ati, Kung gayon, hayaan mong itanong ko ito. Ang unang henerasyong computer, ang Turing Machine, gaano ito kalaki noong mga panahong iyon? Ang unang henerasyong computer ay sumakop ng 170 metro kwadrado at tumitimbang ng 3 tonelada. Ngunit ang kakayahan nitong mag-compute noon ay limitado sa 5,000 beses bawat segundo. Ngunit ngayon, ang pinakasimpleng chip sa ating mga telepono ay kayang magproseso ng 11 trilyong operasyon bawat segundo. Umuunlad ang teknolohiya, nagbabago ang panahon. Talaga bang gagamit ka ng 3 toneladang computer para mag-compute dito? Galing. Sa Helium 3 Engine Core na ito, ang plano ng Ignis sa wakas ay may pag-asa na. Hindi pwede. Ang Helium 3 Engine Core ninyo ay tiyak na peke. And tama, pinagkaisa namin ang buong kanluraning mga nangungunang puwersang siyentipiko, bumuo ng unang henerasyong Helium 3 Engine Core at nabigo pa rin. At ikaw ay isang tagakabit lang ng tornilyo. Paano mo nagawang itayo iyan? hindi ko hahayaan ang isang peking plano na maisama sa balota maliban kung sisimulan mo ito ngayon din at patunayan mo sa amin. Tomas, kanina mo pa yan sinasabi. Hanggat mayroon tayong Helium 3 Engine Core na dinala sa lugar, sasang-ayon kang payagang ang Ignis plano na pagbotohan. Ngayon, babalik ka ba sa iyong salita sa harap ng lahat ng residente ng lungsod sa ilalim ng lupa? Hoy, Ginoong Reyes, Ginoong Tomas ay hindi pumirma ng anumang kontrata sa Ignis. Kaya, paano mo masasabing sumisira siya sa kanyang salita? Sa madaling salita, dapat agad simulan ng Ignis ang Helium 3 Engine Core. Kung hindi, patunay na nagpapanggap lang kayo, kaya umalis na kayo sa alyansa ngayon. Ang orihinal na layunin ng Helium 3 Engine Core ay itulak ang daigdig pasulong. Ang isang engine core na ganito kaliit ay malamang na hindi kayang ilipat ang isang cruise ship, lalong hindi ang daigdig. Gaya ng alam ng lahat, ang output method ng Helium 3 Engine Core ay positive feedback, at ang energy loss rate nito ay halos zero. Sa ngayon, hindi lang ako nagdududa na ang Helium 3 Engine Core na ito ay makakamit ang positive feedback, kundi nagdududa rin ako kung kaya pa nitong magsimula. Talagang hindi siya maglalakas loob na simulan ito. Nandito lang siya para gumawa ng gulo. Tama, lahat ito ay para siraan ang proyektong Arca ni Noy ng Midas.
at samantalahin ang pagkakataon para itaas ang imahe ng Ignis. Mapagkunwari ang mga Ignisian. Isa lang itong konspirasiya. Ito ang aming resulta ng pananaliksik mula sa daan-daang eksperimento. Lahat ng sinabi mo, kayang makamit nito. Kung sinasabi mong kaya nitong gawin lahat yan, bakit hindi mo ito simulan at patunayan? Upang makita kung talagang gaya ng sinasabi mo. Kinatawan ng Ignis, mangyaring patunayan ang pagiging posible ng Helium-3 engine core. Kung hindi, ang inyong proyektong paglalakbay ng daigdig ay hindi ilalagay sa botohan at hindi maipapalaganap sa buong mundo. Kalihim General, ang napakalaking enerhiya na ilalabas ng Helium-3 engine core ay lampas sa iyong imahinasyon. Sigurado ka ba na gusto mong patunayan ito dito mismo sa bulwagan ng kumperensya? Hindi niya talaga iniisip na kaya itong magsimula, hindi ba? Mabuti para sa isang binata ang maging ambisyoso, pero hindi ka dapat magsinungaling sa publiko. May salita ang Ignis para diyan. Pagpapakitang gilas, at bagay na bagay ito sa iyo ngayon. Kayo na mga taga-Midas walang karapatang magturo-turo at pintasan ang Ignis. Dahil gusto ninyong patunayan ko ito, sige, kung gayon, wag ninyo akong sisihin kung hindi ko kayo binalaan. Ang mga kahihinatnan ng pagsisimula ng Helium-3 engine core ay talagang nakakatakot. Ang Helium-3 engine core, habang naglalabas ng napakalaking enerhiya, kailangan din ng sapat na kuryente para mapanatili ang operasyon nito. Kapag na-activate na ito, ang kuryenteng kukunin nito ay lampas sa iyong imahinasyon. Akala ko may kalubhaan ito. Itong gamit mo, hindi lalaki sa isang mesa. Itong engine core, gaano karaming kuryente ang kaya nitong gamitin? Sa kasalukuyan sa mundo, ang pinakamalaking nuclear engine core na kumukonsumo ng kuryente ay 30 milyong kilowatts lamang. Yang kaunting kuryenteng sinabi mo ay hindi man lang sapat para sa Helium-3 engine core upang umandar kahit isang segundo. Hahaha, hindi ako makapaniwala na ang antas ng mga Ignisian ay napakababa. 30 milyong kilowatts na kuryente ay sapat upang mapanatili ang isang bayan sa loob ng isang buong buwan. At sinasabi mo pang hindi ito tatagal kahit isang segundo. Ang Helium-3 engine core ay kailangang ipares sa mga karagdagang bahagi upang umandar. Pero masyadong maikli ang isang taon. Nagkaroon lang ako ng oras upang gawin ang pangunahing katawan ng engine core. Kung wala ang mga karagdagang bahagi, hindi nito kayang kontrolin ng tama ang enerhiyang inilalabas nito. Maaari ko lamang tantiyahin ang konsumo nito. Pero gaya ng sinabi mo, 10 milyong kilowatts ay talagang hindi sapat. Sabihin mo sa akin, magkano ba talaga ang kailangan nitong kuryente? Sa pinakamababa, mauubos nito ang kuryente ng isang buong rehiyon. Pero kapag nawala ng kuryente ang lungsod sa ilalim ng lupa, ang supply ng oxygen ay mauubos sa bilis ng liwanag. Sa ganitong kawalan ng oxygen, sino ang nakakaalam kung ilang tao ang mawawalan ng buhay? Itong maliit na basurang ito, kailangang kumonsumo ng kuryente ng isang buong rehiyon. Arthur, kayo ba'y nandito para manloko sa amin? Nagdadala ng pekeng bagay para dayain kami. Kahit ang pagsabog ng nuclear bomb ay nagbubunga ng enerhiya na hindi man lang katumbas ng konsumo ng kuryente ng isang buong rehiyon. Arthur, itong bagay mo ay isang kalahating tapos na produkto. Ni hindi mo man lang magawang simulan ito. Hindi ba't nauubos lang nito ang kuryente ng isang buong rehiyon? Ano naman kung gayon? Sa pinakamalala, may ilang mamamatay. Ngayon, inuutusan kita na simulan agad ang Helium-3 engine core. Dahil kayong mga taga-Midas ay nag-aakalang wala lang ito kung walang mga karagdagang bahagi, kaya ninyo pa ring simulan ang engine core. Kung gayon, gagamitin ko ang kuryente mula sa Midas, ang kuryente ng buong rehiyon, upang simulan ito. Ano? Dahil akala mo'y isang blackout lang? Kahit may ilang mamatay, hindi iyon malaking bagay. Kung gayon, gagamitin namin ang iyong kapangyarihan ng Midas para paandarin ito. Isang pekeng engine core, paano nito kayang patayin ang kuryente ng isang malaking rehiyon? Kung ganyan kakagaling, subukan mong paandarin ito. Yan ang sinabi ng iyong mahal na kaalyado. Kung gayon, gagawin ko ang gusto mo. Kung gayon, gagamitin ko ang kapangyarihan ng Midas para paandarin ito. Ano? Ngayon, ang kailangan ko lang gawin ay pindutin ito. Ang Helium-3 engine core aandar na. Pagkatapos, ang Midas ay makakaranas ng blackout sa buong rehiyon. Maaari pang magkaroon ng mga nasawi. Kailangan kong kumpirmahin sa kinatawan ng Midas ng isa pang beses. Kung pindutin mo na lang. Sige, pindutin mo kung kaya mo. Hindi ako naniniwala na ang peking engine core mo ay talagang kayang umandar. Sa tingin ko, natatakot ka lang na kapag talagang pinindot mo,
Hindi ito aandar na ilalantad ang pandaraya ng Ignis. Gusto ko ring hilingin sa lahat dito na maging saksi. Kung mapasimulan ko ng maayos ang Helium-3 engine core, kung gayon, ang proyektong paglalakbay ng daigdig ay ilalagay sa boto. Naku, paano siya nakakapagpanggap ng napakakumbinsi? Imposibleng totoo iyan, di ba? Teka. Wawakas na ang mundo. Wala na tayong oras na sayangin. Iminumungkahi ko na simulan natin kaagad ang proyektong Arka ni Noe. Ang peking engine core na dinala ng Ignis ay dapat sirain. Mangyaring sirain ito kaagad. Tigil, kayong mga taga-Midas ay patuloy na sumisira sa inyong salita. At ngayon, gusto ninyong wasakin ang aming engine core. Talaga bang akala ninyo na kaming mga Ignisian ay mga mahina? Ang Peking ay walang karapatang humarap sa asembleya ng kinabukasang alyansa. Hindi ito ang inyong Ignis kung saan kayo pwedeng magpakitang gilas. Wasakin ito. Huwag kayong lalapit sa engine core. Hindi ito ang oras para sa paggawa ng eksena. Kung aamin kayo ngayon na peke ang engine core na ito, mapapanatili pa rin ninyo ang huling bahid ng dangal ng Ignis. Hindi. Kahit na sila ngayon umamin sa publiko na peke ito, kailangan din nilang magbayad para sa panlilibak nila sa lahat ng sangkatauhan ngayon. Iminumungkahi ko na simula ngayon palayasin ang Ignis mula sa planong pagliligtas sa mundo ng magpakailanman. At ang delegasyon ng Ignis ay dapat lumuhod at humingi ng tawad sa lahat ng mga residente ng lungsod sa ilalim ng lupa. Ang kanyang kamahalan, ano ang palagay ninyo sa aking panukala? Kinatawan Victor, ang panukala ninyong ito ay masyadong maluwag pa rin. Iminumungkahi ko na tuluyang palayasin ang Ignis mula sa kinabukasang alyansa. Mabuti. Sumasang-ayon ako. Parusahan ng Ignis, palayasin sila mula sa alyansa. Parusahan ng Ignis, palayasin sila mula sa alyansa. Parusahan ng Ignis, palayasin sila mula sa alyansa. Parusahan ng Ignis. Palayasin sila mula sa alyansa. Parusahan ng Ignis. Palayasin sila mula sa alyansa. Parusahan ng Ignis, palayasin sila mula sa alyansa. Tigil. Tigil. Dr. Ricardo, ano ang ginagawa mo rito? Thomas, hindi ko akalaing pagkatapos ng lahat ng mga taon, galit na galit ka pa rin sa Ignis. Hindi pa rin makapaghintay na wasakin ang Ignis. Ano, takot ka bang ang Midas ay mawawalan ng lugar sa mundo? Katawa-tawa. Kilala ang Midas bilang superpower ng mundo. Matatakot ba ito sa Ignis? Sa tingin mo ba talaga ay isa kang nangungunang figura sa pisika? Alam ng lahat noong siya ay nagsasaliksik sa Midas. Ang tanging nagawa niya ay makakita ng mga pampublikong dokumento. Maliwanag, ninakaw mo siguro ang mga Helium-3 engine core lihim ng pananaliksik at pagkatapos ay ginawa mo ito. Itong basurang ginawa mo ay tuwirang kinopya mula sa mga blueprint ng Midas. Ang ating dakilang Ignis ay hindi kailangang magnakaw upang makamit ang pamumuno sa siyensya. At may kapal ka pang magsinungaling? Kung talagang may kakayahan ka na gumawa ng Helium-3 engine core, bakit kailangan mo pang pumunta ng napakalayo sa Midas para mag-aral? Ricardo, hindi siya isang nangungunang figura sa pisika. Magnanakaw lang siya. Ninakaw niya ang nararapat sa akin, ang mga resulta ng pananaliksik ng Midas. Kalokohan, ang aming mga nakamit sa inobasyon ay hindi nagmumula sa pagnanakaw o sa pang-aagaw. Ito ay 1.4 bilyong mga Ignisian na may karunungan at pawis ang nakamit nito. Ang ating bansang Ignis, pagkatapos ng halos isang siglong pagsisikap, ay maari nang tumayo ng mataas sa alyansa at gawing matakot ang mga sektor sa kanluran sa ating siyensya at teknolohiya. Ang bansang Ignisian ay tunay na umangat. Ang Ignis ay tatayo sa tuktok ng mundo. Ang bansang Ignis ay tunay na bumangon. Ignis ay tatayo sa tuktok ng mundo. Sa kasamaang palad, ang iyong Ignis ay walang hinaharap. Talaga bang inilalagay mo ang iyong pag-asa dito sa sinungaling na manggagawa sa linya ng produksyon? Tama. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Bilisan mo at lumuhod ka at humingi ka ng tawad sa buong mundo. Naniniwala ako kay Arthur. Ang Helium-3 engine core ay tiyak na totoo. Pwede na nating simulan ang pagpapatunay ngayon. Dr. Ricardo, wala pa tayong mga pantulong na bahagi.
Hindi natin ito basta masisimulan. Mga pantulong na bahagi? Walang problema. Nasa akin na sila. Paano iyon naging posible? D. 30 taon na ang nakalipas sa laboratorio ng Midas. Ang iyong Ignis, sa lahat ng mga araw nito, ay karapat-dapat lamang na lumuhod sa paanan namin. Naglakas loob kang lihim na gumawa ng mga pantulong na bahagi ng helium 3 engine core. Hindi ko hahayaan na magkaroon ang iyong Ignis ng teknolohiyang hihigit pa sa Midas. Mga pantulong na bahagi? Ang pinakamahalagang chip, itinago ko na ito noon pa man. Kailangan nating Ibalik ang ating pananaliksik. sa Ignis kaagad. Hindi natin ito pwedeng iwan para sa kanila. Gagamitin natin ang kuryente ng Ignis para patunayan ang helium 3 engine core. Hoy, ikaw mismo ang nagsabi. Sige, bilisan mo at ilabas mo na at simulan ng patunayan. Mga pantulong na bahagi? Hindi ko dala ang mga iyon. Alam kong magsisinungaling ka sa amin. Paulit-ulit mo kaming niloko at dinaya mo ang lahat ng residente ng lungsod sa ilalim ng lupa. Pananagutan mo ito. Totoo? Hindi ko dala ang mga pantulong na bahagi kasama ko. Ngunit, nagawa ko na sila. Nagawa ko na ito. Dr. Ricardo, talagang ginawa mo ang mga auxiliary component, totoo ba? Mga taon na ang nakalipas. Ako at ang kasosyo ko ay nagtrabaho sa unang henerasyong helium 3 engine core. Pero ang sa iyo ay ang ikalimang henerasyon. Kaya kumpara sa mga auxiliary component na ginawa ko noon, hindi ito magiging perpektong tugma. Dr. Ricardo, tama na. Sapat na ito para harapin ang karamihan sa mga problema. Kaya nasaan na ang mga auxiliary component? Sa dating laboratorio ko. Pero ang mga kondisyon sa ibabaw ay napakalupit ngayon. Ang mga auxiliary component ay nagyelo sa loob ng laboratorio. Kailangan nating pasabugin ang yelo para simulan ito. Madali lang. Kaya kong magpadala ng fighter jets para pasabugin ang yelo. Pagkatapos ay pwede na nating simulan, di ba? Hindi. Talagang hindi natin maaaring gamitin ang fighter jets para pasabugin ito. Ang mga pampasabog sa fighter jets ay masyadong malakas. Kung magdudulot ito ng pagguho ng yelo, lahat ng nasa ilalim ng yelo, lahat ng ito ay maililibing at walang paraan para simulan ito. Kung hindi natin gagamitin ang mga jet para pasabugin ang yelo, paano tayo makakababa doon para simulan ito? Kailangan nating pasabugin ang yelo habang tinitiyak na hindi ito gumuho. Ibig sabihin, kailangan nating tiyakin ang katumpakan ng mga pampasabog. Mukhang kailangan nating magpadala ng mga tao para pasabugin ito at simulan ito ng manual. Manual na pagsisimula? Ang mundo ay matagal nang naging isang nagyelong kaparangan. Walang oxygen na may temperaturang minus 73 degrees Celsius. Ang pinakamataas na layer ng yelo ay libu-libong metro ang taas. Kalimutan ang rate ng tagumpay ng operasyong ito. Kahit na manual lang ang pagpasabog sa yelo, kung gumuho ang yelo, ano ang pagkakaiba niyan sa pagpunta sa iyong kamatayan? Ngayon, kailangan natin ang 20 voluntaryo para bumuo ng rectangular na formasyon. Sabay-sabay silang magpapatakbo para pasabugin ang mga bomba at pasabugin ang yelo. Saka lamang natin maaabot ang nagyelong laboratorio. Upang maging tumpak, ito ay pagpunta sa iyong kamatayan. Gawin ito ng sabay-sabay. Ipasabog ang bomba para lumasot sa yelo. Balita ngayon, saka lang tayo makakarating sa laboratoryong nababalot ng yelo. Si Dr. Ricardo ba ay tumutukoy sa nagyelong kaparangan? Ang yelo doon ay dapat libu-libong metro ang lalim na bumabalot sa buong syudad sa yelo. Paano makakapasok ang sino man doon? Kung puwersahan tayong papasok, talagang patay na dulo iyon. Napakalalim ng yelo. Kung sasabugin ito, Tiyak naguguho iyon. kalimutan na ang mga tao. Kung magkamali tayo, Ang buong syudad ay Daitu. madudurog sa ilalim ng yelo. At saka, sa loob ng mga dekada, walang nakatapak doon. Maaaring ang lab ay nawasak na noon pa. Nakalimutan na ba ninyo? Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Nagpadala tayo ng grupo at sa mahigit 20 tao, walang isa man ang nakabalik na buhay. Lahat sila ay naging mga estatwa ng yelo. Sa pagkakataong ito, sino ang nakakaalam kung ilan ang mamamatay? Anong nagyelong siyudad? Sinisikap mo lang natakpan ang iyong pandaraya sa pag-imbento ng mga kasinungalingan. Walang ganung bagay na tinatawag na mga auxiliary component. At ang helium 3 engine na ito ay hindi rin totoo. Lahat ng sinabi mo ay puro peke. Kaya pala hindi nila kailanman nais na simulan ang helium 3 engine core. At ang bahaging iyon tungkol sa pag-ubos ng kuryente ng isang buong rehiyon ay nilayon din na linlangin ang mga mamamayan ng lahat ng rehiyon gamit ang isang imbentong kasinungalingan. Hindi lang sila nangangahas na patunayan sa publiko na totoo ang helium 3 engine core. Ang helium 3 engine core ay talagang totoo. Kung gayon, bakit hindi pa ninyo ito sinisimulan? Ngayong ang mga auxiliary component ay natagpuan na. Kayong mga Ignisian,
Magpadala kayo ng ilang tao para lumusot sa yelo at simulan ito. Sa tingin ninyo ba, ang yelo ay ganoon kadali na pasabugin? Kung mali ang paghawak natin, may mga taong mamamatay. Ang mga taong ito ay mga buhay at humihinga. May mga magulang at asawa, laman at dugo. Hindi sila mga kasangkapan para pag-utusan ninyo. Mga mapagpanggap. Kayong mga Ignisian ay pawang mga duwag, walang silbing basura. Kung ikukumpara sa ating etika ng mandirigma, napakalayo ninyo. Mga mapagpaimbabaw. Kayong mga Ignisian ay pawang mga duwag na walang silbing basura. Hoy, mga sundalong ignis ng lungsod sa ilalim ng lupa, sino sa inyo ang may lakas ng loob na pumasok? Kung gayon, pumasok kayo rito. Balita! Balita! Tingnan ninyo, kayong mga mamamayan ng Ignis ay puro na lang tungkol sa pagkamakabayan. Sinasabing, ang rehiyon ay may problema. Tungkulin ito ng lahat. Highlantes. Kaya bakit ngayon kayong lahat ay takot na takot mamatay na hindi kayo maglakas loob na pumasok? Wala ni isa sa inyo ang nangangahas sumagot. Daang-daang taon na ang nakalipas. Ang Ignis ay isang subordinate na rehiyon lamang ng aming Fermentia. Maging noon o ngayon, mga isang dosenang Ignisian ay hinding-hindi makakaya kahit isang mandirigma mula sa aming Fermentia. Dahil kayong mga Ignisian ay pawang mga duwag, takot mamatay na basura. Ang mga Ignisian ay hindi takot sa kamatayan kundi sa pagkamatay ng walang saysay. Isinusumpa ko dito at ngayon, ang Helium 3 Engine Core ay tiyak na mapapaandar. Kung walang handang pumunta, ako na lang ang pupunta. Pagdating sa ikabubuti ng lahat, kaming mga Ignisian ay hindi kailanman natakot sa kamatayan, kundi natatakot na ang mga kontrabida ay nagsasabwatan sa likod natin. Sa panahon ng pambansang krisis, tungkulin ito ng lahat. Bukod dito, ito ay tungkol sa buhay o kamatayan ng bawat isa. Kung may dapat mamatay, handa ako magsakripisyo. Ang tanging hiling sa aking buhay ay ang magtayo ng Helium 3 Engine Core ng matagumpay at gabayan ang sangkatauhan upang makaligtas. At ngayon, isang hakbang na lang tayo. Ang mamatay para sa katarungan niyan ang tungkulin ngayon. Itanim ang mga bulaklak ng kalayaan sa buong lupain. Naniniwala akong sa lalong madaling panahon, kapag tumingala tayong muli, makikita natin ang bughaw na langit at mapuputing ulap at mga bulaklak na namumukadkad sa mga sanga. Ang ating mga inapo ay makakatakbo ng malaya sa buong lupain. Hindi. Ikaw mag-isa ay hindi kayang tapusin ang misyon. Paano kung may magkamali? Sasamahan kita. Kahanga-hanga, nag-iisang bayani ka pa rin ha? Kayong mga Ignisian ay talagang magagaling na aktor, kayong mga duwag. Sino ang nagsasabing duwag ang mga Ignisian? Sino ang nagsasabing duwag ang lahat ng mga Ignisian? Pupunta ako. Ako rin. Ako rin. Ako rin. Ako rin. At kami? Sino ang nagsabing duwag ang mga Ignisian? Ako rin. Ako rin. Ako rin. Ako rin. At kami. Salamat sa lahat. Hindi kayo malilimutan ng Ignis. Mga mamamayan ng lungsod, sa ilalim ng lupa ng Ignis. Mula ngayon, buksan ang mga tangke ng oxygen at i-on ang backup power. Kahit na si Dr. Ricardo ang nagpadala sa akin ng auxiliary components, hindi sila eksaktong tugma. Pagkatapos magsimula ang Helium 3 Core, magkakaroon ng mga 2 minutong nationwide blackout. I-activate agad ang emergency plan. Sabihin sa lahat ng subordinate units na maghanda para sa blackout ng maaga. Buksan ang mga tangke ng oxygen. Lahat ng mga ito. Huwag magmadali sa pagkilos sa mga kabataan tulad ninyo sa Ignis. Paano ito hindi uunlad? Ang kinabukasan ng Ignis ay nasa inyong mga kamay, kaya mapapanatag na ako. Arthur, sa totoo lang, may isa pa akong plano. Arthur, ikaw ang kinabukasan ng Ignis. Tigilan mo na ang pagsasabi na mamamatay ka. Dr. Ricardo, ano ang sinusubukan mong gawin? Mga kababayan, mahigit 70 taon
na akong nabubuhay. Ang tanging hiling ko ay ang mapaunlad ang Helium-3 engine core. Hindi ko inakala sa aking buhay na makikita ko talaga ang Helium engine core na maging katotohanan. Ngayon, isang hakbang na lang tayo. Ang kailangan ko ngayon ay 20 voluntaryo. Nasasama sa akin para bumuo ng grupo ng mga voluntaryong icebreaker at sabay nating pasabugin ang bomba para sumabog sa yelo. Pagkatapos nating sumabog sa yelo, may malaking tsansa ng pagguho. Kaya ang tangi ko lang ay isang one-way ticket. Dr. Ricardo, sasama kami sa iyo. Teka. Ang mundo ay atin. Kapag ibinigay ko ito sa inyong mga pasaway, hindi ako mapakali. Dr. Ricardo, dinala ko lahat ng hiniling mo. Mga Ignisian na mahigit 50, mga voluntaryong icebreaker, magtipon. Kabalyeryang Niebe ng Ignis, Ika, 38 na Dibisyon, Jaime, narito. Kulay Abong Lobo ng Ignis, Kapitan ng Espesyal na Puwersa, David narito. Dragon ng Baha ng Ignis, Pangalawang Tenyente, Ika, 27 na Brigada ng Labanan, Michael, narito. John narito. Peter narito. Kevin, narito. Simon, narito. Leo, Narito. Narito, nag-uulat, Komandante. Grupo ng mga voluntaryong icebreaker. 20 sa kabuuan, lahat ay narito. Para sa operasyong ito, kukumpletuhin namin ang misyon. Naghihintay ng iyong mga utos. Ang misyong ito, matatapos natin ang trabaho. Naghihintay ng mga utos. umalis na. Mga bakal na mga ngabayo ng niebe, espesyal na puwersa ng Lobong Abo, brigadang panglaban ng Dragon ng Baha. Ito ang pinakamahuhusay na puwersa ng 3 sangay. Sila ay dating lumaban para sa Ignis, paulit-ulit na itinaboy ang masasamang puwersa at yumanig ang mundo sa kanilang lakas. Sino ang mag-aakalang? Hindi sila namatay sa larangan ng digmaan, kundi para protektahan tayo. Kusang loob nilang inialay ang buhay sa nagyeyelong dagat. 50 ilang taon pa lamang sila. Sa edad na malapit nang magretiro at magpakasaya sa kanilang ginintuang taon. Lahat para iligtas ang mga tulad natin, na isang paa na lang sa hukay. Para sa atin, sila'y namatay. Lolo, huwag kang umiyak. Tatandaan ko na sila ang nagligtas sa atin. Sila ang ating mga bayani. Tama, lahat sila ay mga bayaning namatay ng buong kabayanihan para iligtas tayo. Mula ngayon, habang buhay nating aalalahanin ang sandaling ito. At sila'y aalalahaning magpakailanman. Ano man ang mangyari, ang mga mamamayan ng Ignis ay hinding-hindi iiwan ang kanilang bayan. Ito ang 5,000 taong kasaysayan at responsibilidad ng bansang Ignis. Saludo tayo sa ating mga kapwa mamamayan. Saludo sa mga bayani. Ang tagal mo, at ang napili mo lang ay ilang taong mamamatay na. Mga sibilyan lang. Bakit ka maaawa sa mga patay? Eksakto. Pwede bang bilisan natin? Ang oras natin ay napakahalaga. Pwede na bang simulan ang pagpapatunay? Kung magtagumpay ang pagpapatunay, maaari na ba nating ilagay ang proyektong paglalakbay ng daigdig sa botohan? Siyempre walang problema. Ngunit kung mabigo ito, ang Ignis ay dapat magbigay ng lahat ng yaman nito sa Midas. At mula ngayon, kayong lahat ay magiging isang subordinate na rehiyon ng Midas. Bukod pa rito, walang sino man sa Ignis ang pinapayagang lumahok sa proyektong Arca ni Noah. Kung talagang patay na dulo ito, bakit matatakot sa kamatayan? Tayong mga Ignisian ay nagpatuloy sa mga panahon, hindi sa pamamagitan ng isang Noah's Ark, kundi sa pamamagitan ng mga tunay na tao. Ang Helium-3 engine core ko ay tiyak na aandar. Hinding-hindi ko ilalagay ang aking mga tao sa nakamamatay na panganib. Sa puntong ito, tigilan mo na ang panloloko sa sarili mo. Isang pekeng engine core. Paano iyon aandar? Mas mabuting sumuko ka na ngayon. Harapin ang katotohanan. Kaibigan ko, hayaan mo siyang subukan? Anong masama? Kapag nilimas natin ang Ignis ng lahat ng yaman ito, ang ating tsansa ng kaligtasan ay tataas, hindi ba? Arthur, sumuko ka na. Kung hindi, kapag gusto mo nang umatras,
Huli na ang lahat. Hindi ko ito pagsisisihan. Kung magtagumpay man itong magsimula, makikita mo agad. Temperatura sa ibabaw, minus 84 na degrees Celsius. Ito ang huling daanan papunta sa lab. Ngunit lahat ng pader ay basag dahil sa sobrang lamig. Maaaring gumuho ito anumang oras. Lahat, mag-ingat kayo. Gumuho na! Takbo! Takbo! Bilisan! Bilisan! Arthur, bakit ang daming alarma? Yung mga EKG ng mga sundalong iyon ay nag-flatline na. Patay na silang lahat. Hindi rin kayo ganoon kahanga-hanga, mga Ignisian. Kung ako ang tatanungin, mas mabuti pang magpadala ka ng ilang kabataan. Bakit mo pinapunta ang mga 50 anyos na matatandang walang silbi? Hindi ba't pinapadala mo lang sila sa kamatayan? Mga duwag. At nagpapakagaling pa sila. Akala mo na talagang magaling sila. Kahit na mamamatay na sila, dapat man lang ay matapos nila ang trabaho. Ngayon, ni hindi man lang nila matapos ang misyon. Bakit hindi ka lumuhod at magmakaawa sa akin? Baka kung mabuti ang timpla ko, magpapadala ako ng ilang tao para tulungan kayong mga hangal. Huwag mo kaming bigyan ng peking pakikiramay. Kung hindi dahil sa'yo na pinilit mo kaming magkumpirma, hindi sana kami nagpadala ng mga tao para makipagsapalaran. At wala sanang namatay. Dr. Ricardo, sa unahan ay ang pasukan sa laboratorio. Hanggang dito na lang ang kaya kong ihatid sa inyo. Jaime? Huwag kang mag-alala. Kahit na ako na lang ang natitira, tatapusin ko ang misyon. Hindi ko hahayaang mamatay ka ng walang kabuluhan. Ngayon, isa na lang ang natitira. Isang patay na matandang walang silbi. Kayong mga Ignisian ay talagang mga hangal. Kahit na alam ninyo na ang engine core ay peke, nagpapadala pa rin kayo ng mga tao para mamatay. Mukhang kayong mga Ignisian ay napakarami, kaya hindi kayo takot mamatay. Sumuko na, yung matandang walang silbi ay hindi kayang kumpletuhin ang misyon. Kayong mga Ignisian ay wala ng mga pagkakataon. Kalihim General, mangyaring palayasin ang Ignis mula sa alyansa kaagad. Ang Ignis ay hindi na kayang tapusin ang misyon. Ayon sa napagkasunduan, ang kinatawan ng Ignis ay dapat na pampublikong humingi ng tawad kay Tomas at Midas at ibigay ang lahat ng kayamanan ng Ignis sa Midas. Mula ngayon, ang Ignis ay magiging subordinate na rehiyon ng Midas. Ang aming mga tao ay tiyak na tatapusin ang misyon. Maging totoo man o peke, hindi alintana ang buhay o kamatayan. I cry. Sa patay na matandang ito lang, pinapayuhan ko kayong sumuko na. Buhay siya, pero parang patay na rin siya. Lumuhod na kayo ngayon. Humingi kayo ng tawad sa kanyang kamahalan, na si Tomas. Lumuhod kayong lahat. Kalihim General, ang nakita natin hanggang ngayon ay nagpapatunay na lahat ng ginawa ng Ignis ngayong araw ay pawang pandaraya. Hinihiling ko na ang kinabukasang alyansa ay magparusa ng mahigpit sa Ignis kaagad. Kinatawan ng Ignis, naputol na ang lahat ng signal. Ang lahat ng inyong mga tao ay patay na. Tanggapin ang pagkatalo na ito. Hindi. Ginoong Kalihim General, mayroon pa kaming isang huling pagkakataon. Mangyaring bigyan ng kaunting panahon ang Ignis. Kayong mga Ignisian, bukod sa paulit-ulit na panloloko sa lahat ng mga residente ng lungsod sa ilalim ng lupa, ano pa bang magagawa ninyo? Tigilan na ang kalokohan. Lumuhod na kayo ngayon. Humingi kayo ng tawad sa kanyang kamahalan na si Tomas. Lumuhod kayo at humingi ng tawad. Humingi kayo ng tawad. Ito ang grupo ng mga voluntaryong icebreaker, tumatawag sa sentro ng utos. Sentro ng utos, sumagot. Dr. Ricardo? Ako ito, Dr. Ricardo. Ako si Arthur. Ano ang sitwasyon diyan? Nawala ang transmisyon ng video. Sentro ng utos, nag-uulat.
Nakarating na ako sa laboratorio sa ibabaw. Inaasahang mga voluntaryong icebreaker, 21. Isa lang ang dumating. Sentro ng utos, mangyaring magbigay ng susunod na utos. Tanggap. Sentro ng utos ng Ignis ay nag-uutos sa iyo. Napaganahin ang helium, 3 engine core at mga auxiliary component. Ricardo. Naunawaan. Matandang kaibigan, nagkita tayong muli. Hindi ko akalain na ang mga matatandang buto kong ito ay magiging kapaki-pakinabang pa rin. Kailangan mong umandar. Lahat ng narito, mga residente ng lungsod sa ilalim ng lupa. Ngayon, masasaksihan natin isang makasaysayang sandali. Ang mga nagbigay ng lahat, maging ang kanilang mga buhay, ay magpakailanman na aalalahanin sa kasaysayan. Sa sandaling ito, ang buong sangkatauhan ay papasok sa bagong ikapitong... Apat? Mula sa sandaling ito, lahat ng sangkatauhan ay papasok sa isang bagong ikapitong rebolusyong industrial. Hindi ko naisip na masasaksihan ko ang makasaysayang araw na ito. Kung tungkol diyan, ang ikapitong rebolusyong industrial, ano ang ibig sabihin yon? Hindi mo man lang alam iyon? Ang ikapitong rebolusyong industrial ay nangangahulugang ang sangkatauhan ay makakapagpalipad ng sasakyang pangkalawakan at makakapaggalugad sa malalim na universo. Ipinapakita nito na ang sangkatauhan ay ganap na magbubukas ng sibilisasyong kosmiko at papasok sa panahon ng paglalakbay sa pagitan ng mga bituin. Kailangan lang itong magsimula ng matagumpay. Kung gayon, hindi na tayo mamamatay. Ang daigdig ay isang higanteng arko ni Noah. Sa wakas, hindi na tayo mamamatay. Napakagaling! Tama na ang usapan. Bakit ang dami nating walang kabuluhang usapan? Bilisan mo at pindutin ang buton para simulan ito. Kaya, sabay-sabay nating saksihan. Ang ikapitong rebolusyong industrial. 5. 4, 3, Imposible. Imposibleng totoo iyan. Siguradong ginawa nila ito na Peking engine core. Ito ay tiyak na isang haligi ng asul na ilaw na dinala nila mula sa kung saan. Tama, iyon na nga ang haligi ng ilaw. Teka, paano naman ang mga speakers? Ang ingay na iyon kanina ay tiyak na sila na nagpapatugtog ng mga paunang naitalang sound effects. Dapat may mga speaker na inilagay nila dito ng maaga. Imposible talaga yan. Arthur, ano ang mga asul na partikulong ito? Iyan ang Cherenkov effect. Ang Cherenkov phenomenon ay isang pisikal na penomeno. Kapag nagsisimula ang isang reaktor, may mataas na enerhiyang radyasyon. Naglalabas ito ng mahigit 10 kwadrilyon na beses bawat segundo. Kaya nitong madaling mapatalsik ang mga elektron sa hangin. Habang ang mga elektron na ito ay lumulukso, ang kanilang enerhiya sa anyo ng mga photon ay nailalabas. Hindi tulad ng redshift phenomenon, ang mga elektron na ito ay naglalabas sa blue light spectrum. Kaya ang nakikita mo ay mga asul na photon. Kung totoo ang mga reaksyong ito, ibig bang sabihin na ang helium, 3 engine core, ay totoo rin? Kalihim General, niloko ka nila, peke lahat iyan. Hindi.
Hindi ito basta radiation mula sa reactor. Peke ito. Ito'y tiyak na isang magic trick. Bago ang helium, 3 engine core ay pinaandar. Tinawag mo kaming peke. Ngayon, pinaandar na ito at tinatawag mo pa rin kaming peke. Kinatawan ng Midas, hinihiling kong ingatan mo ang iyong mga salita. Talo ka na. Biro lang iyan. Ginoong Tomas, paano kami matatalo? Maaari mo na lang siyang tanungin. Bakit, pagkatapos itong simulan, hindi ba ito nag-produce ng anumang energy fluctuation? Alam mo, kahit ang pinakaordinaryong nuclear engine core, kapag ito ay sinimulan, ay maglalabas matinding energy fluctuations. Pero ang sa iyo, bakit wala itong na-produce? Gumawa ka ng malaking ingay na sinasabi mong magkakaroon ng blackout. Pero may blackout ba ngayon? Ha? Paulit-ulit mong sinasabi na ito ay para sa kaligtasan ng lahat ng mga residente ng lungsod sa ilalim ng lupa. At sinabi mo na ang auxiliary components ay hindi tugma. Kailangan mo ng 2 minutong blackout. Nakikita kong ikaw ay sadyang nagpapaliban ng oras gamit ang iyong mga dahilan. Huwag kang mag-alala. Sa wala pang 1 minuto, magkakaroon ng blackout. Lahat ng mamamayan ng Ignis, mangyaring buksan kaagad ang inyong mga tangke ng oxygen. Maghanda para sa pagkawala ng kuryente. Inaasahan na, sa 50 segundo, magkakaroon ng isang malawakang blackout. Alam kong hindi niya kaya. Ang mga tao sa Midas ay may napakaraming nangungunang siyentipiko na nag-aral nito ng mga dekada at hindi pa rin nila ito nalutas. Anong akala niya? Kaya niya? Tatay, kailangan mong magtiwala kay Arthur. Kaya niya ito. Ang kalihim general ay nagtanong lang tungkol sa mga asul na partikulo. Ito ang pinakamagandang patunay ng tagumpay. Tanging kapag ang reaktor ay matagumpay na nagsisimula, saka lilitaw ang Cherenkov effect. Wala akong alam na Cherenkov, o anuman ang epektong Kov na iyan. Ang alam ko lang ay yung bagay na ginagawa niya, walang sumasang-ayon dito. Bukod dyan, kung talagang gumagana ito, bakit hindi pa tayo nagkakaroon ng blackout? Ang helium, 3 engine core, ay nangangailangan ng napakalaking halaga ng kuryente upang makapagsimula ng maayos. Sa pamamagitan ng electroscope na ito, makikita mo ang pagbabago ng kuryente. Kapag nagbago na ang boltahe, ibig sabihin, maaaring magkaroon ng blackout. Hindi pa ba ipinapakita ng electroscope na ito ang karaniwang 220 voltahe? Wala itong kahit kaunting pagbabago. Sa mga 50 segundo, magkakaroon tayo ng malawakang blackout. 223, 267. Ang boltahe ay umabot na sa 280 voltahe. Paano naging ganito kataas ang voltahe? Ngayon ang voltahe ay lagpas na sa 220 voltahe. Ibig sabihin ang buong sistema ng kuryente ng Ignis ay sobra na ang karga. 35 segundo, 34 na segundo, 33 segundo. Tatay, bilisan mo. Buksan ang tangke ng oxygen. Mawawala na ang kuryente. Siya. Sa humigit kumulang 50 segundo, magkakaroon ng malawakang blackout. Ang galing niyang umarte. Hindi ba talaga niya iniisip na may himalang darating sa kanya, hindi ba? Kung hindi lang ito ang katapusan ng mundo, ibibigay ko talaga ang susunod na Night Best Actor Award sa kanya. Sumuko ka na. Kahit umamin ka ngayon na pineke mo lahat, magbabayad ka pa rin. 15 segundo. 14 na segundo. Nagpapanggap ka pa rin. Ang inyong Ignis dapat managot sa kahihiyang nangyari ngayon at magbayad ng kompensasyon. Gusto ko ang inyong sektor Timog Kanlurang Lupa. Kung gayon, ang inyong sektor Hilagang Silangan. Ay amin. Hindi lang dapat kayong magbayad ng kompensasyon, kundi kailangan din ninyong, sa harap ng pandaigdigang media, lumuhod at humingi ng tawad, at aminin na pineke ninyo lahat, at umalis sa kinabukasang alyansa ng tuluyan, at ang inyong legal na katayuan ay hindi na kailanman kikilalanin. Kapag umalis ang Ignis sa kinabukasang alyansa, magiging tayo mga tupang ihahandog sa katayan. Arthur, sigurado ka bang kaya mo ito? 10 segundo na lang. Hindi pa handa mga mamamayan ng Ignis. Buksan ninyo agad ang inyong mga tangke ng oxygen. 7 segundo na lang, bago ang blackout. Ignis, sumuko ka na. Kung ang inyong Ignis ay handang maging subordinate na rehiyon ng Midas, maaari akong makiusap kay Ginoong Tomas para sa inyo upang iligtas ang inyong Ignis. Kung hindi, ang inyong Ignis ay palalayasin sa kinabukasang alyansa. Kung ano ang mangyayari sa Ignis, alam na alam ninyo. Arthur, sigurado ka bang itong bagay ay talagang aandar? Hindi ko kayang ipagsapalaran ang lahat ng mamamayan ng Ignis dito.
kamatayan. Blackout! Blackout! Ang binuo ng Ignis, ang Helium 3 engine core ay nagtagumpay na sa wakas. Pansin, pansin, isang kabuuang blackout ang tumama sa Ignis. Pansin, pansin, isang kabuuang blackout ang tumama sa Ignis. Sa wakas, maipamumukha natin sa mga makasariling rehiyon na humahamak sa atin. Umandar na ang Helium 3 engine core. Nangangahulugan ba iyon na tunay na makakapasok tayo sa ikapitong rebolusyong industrial at sa wakas ay maisa sa katuparan ang paglalakbay sa kalawakan? Ang paggalugad sa kosmos ay pangarap ng Ignis sa libu-libong taon. Ang lahat ng lumilipad sa langit, si Chang'e na lumilipad patungo sa buwan, ito ang mga romantikong pangarap ng mga taga-Ignis tungkol sa kosmos. Sino ang mag-aakala na ngayon sila ay talagang magkakatotoo? Kahanga-hanga, sa wakas, nagkatotoo na. Imposible. Paano ito nagtagumpay? Tiyak na nagtulong-tulong sila para gawin ang panlolokong ito. Kahit ayaw mong maniwala, hindi mo mababago ang katotohanan na ang blackout ay direktang nasa harapan mo. Kami sa Ignis talagang nakagawa ng bagay na hindi ninyo kayang gawin, ang Helium 3 engine core. Ano kung totoo ang blackout? Hindi pa rin yun nagpapatunay na ang iyong Helium 3 engine core ay totoo. Tama. Ang pagpapagana ng Helium 3 engine core ay tiyak na lilikha isang napakalaking shockwave. Ngunit kanina, wala tayong naramdaman. Eksakto. Bukod pa riyan, ang tulak mula sa Helium 3 engine ay magtutulak sa mundo palayo sa kanyang orbit. Naramdaman mo ba iyon kanina? Itong engine core ay tiyak na peke. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Lumipat. Talagang lumipat. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang Helium 3 engine core ay nag-activate. At dahil doon, ang pagiging posible ng proyektong paglalakbay ng daigdig ay napatunayan. Hindi na kailangan ng mga tao na iwan ang daigdig upang tumakas papunta sa kalawakan. Yung maliit na pagyanig? Lakas ng loob mong sabihin niyan? Lumipat ang orbit ng daigdig? Siguradong nagsabuatan kayong lahat para pekehin iyon. Naniniwala lang ako sa mga ulat mula sa sentro ng pagsubaybay sa kalawakan. Hanggang sa makarinig ako sa kanila, hindi ako naniniwala sa kahit anong sabihin mo. Ang paglipat ng orbit ng daigdig ay hindi ganoon kadali. Alam mo ba kung ano klaseng tulak ang kailangan para ilipat ang orbit ng daigdig? Kahit pagsamahin mo lahat ng mga unit ng kuryente sa daigdig, hindi pa rin nila kaya ilipat ang orbit ng daigdig. At may lakas ka ng loob na pekehin ito sa harap ng lahat. Anong ebidensya ang mayroon ka na peke namin iyon? Kung hindi ka naniniwala sa amin, pumunta ka mismo sa sentrong pagsubaybay at tingnan mo, kakapadala lang ng balita ang sentro ng pagsubaybay sa kalawakan. Nakaranas lang ang daigdig ng 3 mm na paglipat sa orbit. Uulitin ko, nakaranas lang ang daigdig ng 3 mm na paglipat sa orbit. Talagang imposible iyan. Ito ang maliit na engine core na naglipat sa daigdig mula sa sarili nitong orbit ng 3 mm. Sayang, isa lang ang engine core. Kung hindi, ang tulak ay tiyak na higit pa sa 3 mm. Pero sapat na ito para patunayan ang pagiging posible ng proyektong paglalakbay ng daigdig. Kalihim General, kaya pwede na nating ipaboto ngayon, tama? Tungkol naman sa proyektong paglalakbay ng Hindi daigdig. ako sumasang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Nangako ka lang. Hanggat mapatunayan natin ang pagsisimula ng Helium 3 engine core, ang proyektong paglalakbay ng daigdig ay iboboto na. Haharapin mo ba ang mga mamamayan ng lahat ng rehiyon at tatalikod? Oo. Ang datos ng paglihis ng orbita ay totoo. Totoo rin ang Helium 3 engine core. Pero lahat ng datos na ginamit mo para maitayo ang Helium 3 engine core ay ninakaw. Buong-buong ninakaw sa Midas. Kaya ang Helium 3 engine core na ito ay dapat sa Midas. Tama, mga dekada na ang nakalipas, nakipagtulungan tayo sa Midas para simulan ang pagbuo ng Helium 3 engine core. Ang datos ng konstruksyon ninyo ay ninakaw sa amin. Sinisiraan mo kami. Anong ebidensya mayroon ka na ninakaw ang datos namin? Ang Helium 3 engine core ay malinaw na pinangunahan ni Arthur sa pagbuo nito, mula sa wala, mula 0 hanggang 1. Patunay? Ano man ang sabihin ng Midas, iyon ang totoo. Sino ang nangangailangan ng patunay? Mga magnanakaw kayo. Talaga bang haharapin mo ang lahat ng residente ng lungsod sa ilalim ng lupa at aagawin ang pag-aari natin sa Ignis? Anong direktang pagsasahimpapawid para sa lahat ng rehiyon? Hindi ba puro peke yon? Bakit biglang naputol ang direktang pagsasahimpapawid?
Sinisikap mong putulin ang direktang pagsasahimpapawid at hayagang agawin ang helium-3 engine core natin. Binabalaan kita. Ang mangyayari dito lang mananatili. Anong karapatan mayroon ka para gawin ito? Nandito lang ang kalihim general. Kalihim General. Tingnan mo, may tapang ba siyang magsalita? Walang hiya. Kayo mga taga-Midas ay laging ganyan kawalang hiya. Para sa sarili ninyong interes, binaliwala ninyo ang kaligtasan ng ibang rehiyon. Hindi pa ba sapat ang maruming pera ninyo? Ngayon, malapit nang masira ang daigdig at inuuna pa rin ninyo ang sarili ninyong interes kaysa sa kaligtasan ng iba. Tigilan ninyo siya. Arthur, may kasabihan kami sa Ignis. Ang matalino ay umaayon sa sitwasyon. Kung iyan ang sabi mo, Ginoong Tomas ay iginagalang ka bilang isang taong may talento. Nagawa mo talagang bumuo ng helium-3 engine core ng mag-isa. Bibigyan kita ng huling pagkakataon para magpasya. Huwag kang mag-alala, lahat ng live broadcast sa mga rehiyon ay isinara na. Walang makakaalam ng desisyon mo. Kontrabida ka. Ilalantad ko ang totoong kulay ng inyong Midas region para makita ng lahat. Arthur, kailangan mo lang ibigay ang helium-3 engine core at lahat ng datos ng pananaliksik. Maaari kong hilingin kay Ginoong Tomas na bigyan ka ng Midas Green Card. Mula ngayon, ikaw ay magiging isang piling mamamayan ng Midas. Bukod pa riyan, Ginoong Tomas, ay maaaring sumunod sa iyong mga ideya at ipagpatuloy ang proyektong paglalakbay ng daigdig. Sa ganitong paraan, maililigtas pa rin natin ang sangkatauhan. Ito ay isang pagkakataong minsan lang sa isang buhay. Mariin kong iminumungkahi sa iyo na pag-isipan mong mabuti ito. Wala nang dapat pag-isipan. Ikaw na basurang hindi nare-recycle. Kung tinupad mo sana ang iyong pangako, hindi mo sana hinayaan kaming lahat mamatay sa helium flash explosion. Hindi rin sana kayo gumawa ng mga spaceship para iligtas muna ang sarili ninyo. Kayo ay mga makasariling hama. Matagal na ninyong dinadaya ang lahat. Hinding-hindi ako maniniwala sa inyo. Ang pinapahalagahan ninyo lang ay ang sarili ninyong interes, habang binabaliwala ang buhay ng iba. Kahit mamatay man ako, hinding-hindi ko ibibigay ang helium-3 data sa inyo. Mas mabuting panoorin mo ito bago ka sumagot sa akin. Tatay, Lily, ano ang ginawa ninyo sa kanila? Mas mabuting panoorin mo ito. Sagutin mo ako. Tatay Lily, anong ginawa mo sa kanila? Hoy, sino ba kayo? Paano ninyo nagawang dukutin kami dito? Hindi ba kayo natatakot na mahuli? Tatay, Arthur, Iminumungkahi kong pag-isipan mong mabuti. Kakapanganak pa lang ng sanggol mo. Tiyak ayaw mong mawala ang iyong sanggol na hindi na makita ang ama at mamatay na lang, di ba? Arthur, huwag kang susuko sa kanila. Ano man ang mangyari, huwag mong alalahanin kung mabubuhay o mamamatay kami ng sanggol. Basta, mailigtas mo ang sangkatauhan at protektahan ang Ignis. Pagkatapos, maaari na kaming mamatay ng payapa. Bata, huwag mong isiping hindi ko sila papatayin. Sa isang pitik lang ng daliri ko, hindi mo na makikita muli ang iyong pamilya. Anak, gawin mo ang tingin mong tama. Kahit sa kamatayan, sinusuportahan kita. Tatay, Lily, sa akin mo ilabas ang galit mo. Pakawalan mo sila. Makinig ka. Kung gusto mong iligtas ang iyong pamilya, may isa lang na paraan. Isuko mo ang helium-3 engine core at lahat ng datos kay Ginoong Tomas. Arthur, hindi mo kailangan. Para sa mga dayuhang ito, isuko ang sarili mong pamilya. Kung tutuusin, ano ang kinalaman ng kanilang mga buhay at kamatayan sa iyo? Isipin mo yan. Ang bagong panganak mong sanggol, huwag kang mag-alala. Anuman ang mapagpasyahan mo dito, walang sino man ang makakaalam. Ang kailangan mo lang gawin ay tumango at tapos ka na. Mukhang hindi mo pa rin nauunawaan kaming mga Ignisian. Kung makaligtas ako ngayon, paano ko haharapin ang aking pamilya? Kahit sila ay yumakap sa kamatayan ng kusang loob. Kung gayon, ano pa ang dapat kong katakutan? Kahit hindi ka natatakot sa kamatayan, hindi mo ba gustong makita ang iyong bagong panganak na sanggol? Gusto mo bang mamatay siya sa sandaling maisilang siya? Bilang isang ama, nabigo ako sa kanya. Para sa Ignis, para sa lahat ng sangkatauhan, kailangan kong gawin ito. Hindi lahat ay katulad ninyong mga taga mabababang lupa na sobrang takot sa kamatayan. Ayon sa lumang kasabihan ninyong mga Ignisian,
Ginagawa mo ito sa pinakamahirap na paraan. Dahil hindi ka natatakot sa kamatayan, pagbibigyan ko ang hiling mo. Kapag patay ka na, lahat ay mapapasa Midas. Arthur, kailangan mong tumakbo. Hanggat buhay ka, may pag-asa pa ang Ignis. Lahat kayo, tumigil! Bago ko pa man dinala dito ang engine core, naglagay na ako ng bomba sa loob ng engine core mismo. Sa sandaling pindutin ko ito, lahat ng naririto ngayon ay mamamatay. Kahit na sirain ko ang helium-3 engine core, hindi ko ito ibibigay sa iyo. Paano ka nangangahas na takutin kami? Bata, kung sasabugin mo ang buong lugar na ito, ang proyektong paglalakbay ng daigdig ng Ignis ay hindi na maisa sa katuparan. Kahit na hindi ko kayang mamuno sa Ignis, tungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. Kahit na hindi ko kayang mag-ambag sa Ignis, hindi ako magiging kaaway ng Ignis. At kung nagkataon, isasama ko kayong mga parasito sa kamatayan. Sunggaban mo na siya. Kunin mo sa kanya ang remote. Tomas, talaga namang naglakas loob ka sa asembleya ng alyansa na hayagang makipag-away. Wala ka bang hiya o dangal? Ang gusto gawin ni Ginoong Tomas, sino ang maglalakas loob na tumutol? Ang pag-arte na parang isang malaking rehiyon ay nangangailangan ng tunay na kapangyarihan. Katarungan, iyan ay nabubuo sa pamamagitan ng mga kamao. Kung hindi, gusto mo bang maging katulad ninyong mga Ignisian na puro katarungan ang sinasabi buong araw? Ano? Naglalakas loob kang kalabanin ang Midas ng harapan? Sino ang nagsabing hindi ko gagawin? Palabasin ninyo silang lahat dito. Kung hindi, sasabugin ko ang bomba ngayon din. Ngayon, walang makakalabas na buhay. Pwede nating pag-usapan ang kahit ano. Iyon ay isang maliit na biro. Magkunwari na lang tayong walang nangyari, okay? Sige. Dahil pwede tayong mag-ayos, buksan ang live broadcast para sa buong rehiyon at bawiin ang lahat ng mga tao na ipinadala mo upang kidnapin. Ang pamilya ko, walang problema. Babawiin ko sila ngayon din. Buksan ang live broadcast sa buong lungsod sa ilalim ng lupa. Ilagay ang proyektong paglalakbay ng daigdig sa balota. Simulan muli ang pagboto. Gusto mo lang ang live voting sa buong lungsod sa ilalim ng lupa, tama? Madali lang. Kalihim General, bumalik ka sa iyong upuan at pangasiwaan ang pagboto. Kahit na ikaw ang mamuno sa pagboto, ano naman? Hanggat hindi kami pumapayag, ang inyong proyektong paglalakbay ng daigdig, hindi pa rin mapipili. Live broadcast ng Asembleya ng Kinabukasang Alyansa Hoy. Nasa Erena. Ang live broadcast sa buong lungsod sa ilalim ng lupa ay nakakonekta na. Ngayon, sisimulan natin ang live voting sa buong lungsod sa ilalim ng lupa. Akala nila talaga kung bibigyan pa sila ng pagkakataon, mapipili ang kanilang plano. Hindi man lang nila tinitignan ang kinabukasang alyansa ngayon at tingnan kung sino ang namamahala. Kahit pa daang beses pa, ang kanilang plano hindi mapipili. Kahit pa mapagawa ng Ignis ang helium-3 engine core na tapos ano naman, ang Midas ang amo. Ang helium-3 engine core ng Ignis ay magiging sa Midas maaga o huli. Katahimikan dahil ang helium-3 engine core ng kinatawan ng Ignis ay nagpatunay ng posibilidad ng proyektong paglalakbay ng daigdig. Ngayon, kung ang proyektong paglalakbay ng daigdig ay maaaring idagdag sa balota, magsimula na tayong bumoto. Ang kinatawan ng Ignis ay hindi maaaring bumoto para sa kanilang sarili. Ngayon, pakiusap, ipaboto sa iba pang 4 na kinatawan ng mga rehiyon ang bumoto. Hindi iyan patas. Dahil ito ay isang plano upang iligtas ang buong lungsod sa ilalim ng lupa, lahat ng residente ng lungsod sa ilalim ng lupa ay dapat may karapatang magpahayag. Ang mga nakatira sa daigdig na ito, ang mga residente, ay hindi dapat pabayaan. Upang matiyak na sila ay hindi na pinipilitan mo, Ginoong Kalihim General, iminumungkahi kong magpatupad tayo ng lihim na pagboto. Meron bang nag-iisip na dapat nating sundin ang kanyang mungkahi at gawin ito muli? Iminumungkahi kong sumuko ka na lang, pareho lang kahit ilang beses. Hindi mo kayang talunin kami. Tama, hanggat hindi tayo sumasang-ayon, sino ang maglalakas loob na sumang-ayon sa kanilang panukala? Sa tingin ko, ang kinatawan ng Ignis ay may punto. Lahat tayo ay dapat may karapatang bumoto. Live broadcast ng Asembleya ng Kinabukasang Alyansa. Anong kabutihan ang sa tingin mong magagawa niyan? Sa kasumpa-sumpa mong maliit na tambakan? Kung hindi dahil sa kabaitan ni Ginoong Tomas upang Tulungan kayong isagawa. ang proyektong Arka ni Noe. Lahat ng tao sa inyong rehiyon ay nasa patay na dulo.
Kayo mula sa mga rehiyong ito ay walang karapatang magsalita dito. Kayo'y namumuhay lang sa lupang tigang. Mga ordinaryong tao lang. Ilang siglo na ang nakalipas. Ang mga taong ito ay pawang mga alipin. Wala silang anumang karapatan upang magsalita dito. Umalis kayo. Ang planetang ito ay hindi lang kung saan kayo nakatira. Dito rin namin tinatawag na tahanan. Karapat-dapat din kami sa parehong karapatan tulad ninyo. Tumahimik kayong lahat. Ano? Gusto niyong lumaban? Lahat kami ay sumasang-ayon sa proposisyon ng kinatawan ng Ignis na magdaos ng boto ng lahat ng residente ng lungsod sa ilalim ng lupa. Nanga. Dahil masyado kayong mahilig sa lihim na pagboto. Sige, bumoto na kayo. Pero linawin ko ng maaga. Kung sa pagkakataong ito ang plano ng Ignis, ay hindi na naman mapipili. Kung gayon, ang Ignis ay dapat maging isang subordinate na probinsya ng mabababang lupa. Mula ngayon, ang pangalan ng rehiyong Ignis ay dapat burahin sa balat ng lupa. Pagkatapos noon, walang sino man ang magsasalita ng wikang Ignisian. Lahat ng mga Ignisian ay kakailanganing magsalita ng wika ng mabababang lupa. Tomas, lumampas ka na sa hangganan. Kami sa Ignis, hinding-hindi magiging isang subordinate na rehiyon ng mabababang lupa, na isang kahiya-hiyang gawa. Hinding-hindi namin iyan sasang-ayunan. At saka, gusto ninyong burahin ang aming wika. Sinusubukan ninyong burahin ang mga mamamayan ng Ignis mula sa balat ng lupa. Tama ang hula ninyo. Talagang gusto namin kayong mga Ignisian na tuluyang mawala sa balat ng lupa. At itatama ko lang ang isang bagay. Hindi kayo isang subordinate na rehiyon, kundi isang subordinate na probinsya. Salamat, Ginoong Tomas, sa 4 na milyong kwadrado milyang lupa na ibinigay ninyo sa amin. Sa ganitong paraan, ang mga residente ng aming rehiyon ay magkakaroon ng mas malalaking bahay na tirahan. Wala kayong karapatan na hatiin ang lupain ng Ignis. Wala. Ang lupain ng Ignis ay pag-aari ng bawat residente. Ano, gusto ninyo ng pag-ulit ng huling beses? Napalayasin namin kayo? Huwag kayong maging katawa-tawa. Ang aming pagkabigo noong ika-20 siglo ay walang kinalaman sa inyo. Kung hindi nakialam ang Midas, kayo sana ay aming mga alipin sa bahay ngayon. Sa tingin ko, itigil na ang paglaban. Nakatadhana kayong mabigo pa rin? Bakit hindi na lang kayo sumuko sa amin ngayon at maging subordinate na probinsya namin? Ano, masyado kayong nahihiya na sumuko sa amin? Subalit, sa lalong madaling panahon, hindi na ninyo kailangang magsalita ng wikang Ignisian. Ituturo ko sa inyo kung paano sabihin ang sumuko sa wikang Lowland. Ulitin ninyo pagkatapos ko. Masyado kayong mayabang, ha? Ngayon, lahat ng residente ng lungsod, sa ilalim ng lupa, sa pamamagitan ng livestream, ay nakita na ang mga pangit ninyong mukha. Hindi ba kayo natatakot na lahat ng residente ng lungsod sa ilalim ng lupa ay hahamakin kayo? Ang ating bansa, ang Ignis, noon ay humarap sa malaking paghihirap na itinuturing pang ang isang mapanganib na labanan. Ngunit kahit sa panganib, kailangan nating lumaban. Kailangan nating saktan sila. Kung hindi, patuloy nilang yuyurakan tayo. Talagang naniniwala ako na ayaw ninyo ring maging mga walang kwentang tao magpakailanman. Pabayaan pa na ang inyong mga anak ay mabubuhay sa ilalim ng malaking anino sa buong buhay nila. Kaya dapat kayong tumayo, gaya ng ginawa ng Ignis. Noon ay inaapi tayo, ngunit nagtiis tayo. Ngayon, ang Ignis ay kayang tumayo sa entablado ng mundo at sabihin sa inyo na kayo rin ay kayang tumayo at lumaban. Sa tingin mo ba ito ay entablado? Tingnan ninyo ang mga taong iyon sa ibaba, may pakialam ba sila? Sa puntong ito, itigil na ninyo ang pagpapanggap. Kung hindi, sinisiguro ko, ang kapalaran ninyo ay magiging mas malala pa kaysa sa kanila. Tama na ang usapan. Ituloy na natin ang botohan. Kapag lumabas na ang mga resulta, makikita ninyo, mga Ignisian, kung gaano kayo kalayo sa amin. Tigilan na ang kalokohan. Bumoto na lang tayo. Arthur, kung sa pagkakataong ito mabibigo nga tayo ang mga taong magpapabigo sa Ignis. Ginawa na natin ang lahat ng ating makakaya. Ang natitira na lang ay maghintay. Tiyak na may mga taong maninindigan sa atin. Ang lihim na pagboto sa lahat ng mga lungsod sa ilalim ng lupa ay natapos na. Ngayon, susuriin natin ang mga boto para sa proyektong paglalakbay ng daigdig na iniharap ng Ignis.
Mayroon na tayong mahigit 100 boto laban. Wala pa ring boto pabor. Sa tingin ko, walang sino man ang boboto pabor sa inyo. Iminumungkahi ko na sumuko na lang kayo. Tiyak na matatalo kayo. Payo ko sa inyo na mabilis na pumirma ng kasunduan sa mabababang lupa at maging subordinate na probinsya nito. Sa ngayon, lahat ng boto ay laban. Ang Ignis ay wala ng pagkakataon. Hindi kailanman magkakaroon ng kahit isang boto pabor. Sumuko na, Ignis. Hindi pa tapos. May pagkakataon pa. Tigilan na ang pangangarap. Kahit pa sa lihim na pagboto, walang sino man ang mangahas na bumoto para sa inyo. Kung alam ninyo ang nakabubuti sa inyo, lumayas na kayo rito at huwag na kayong magpahiya. Siguradong may pagbabago. Mayroon pa ring hindi mabilang na maliliit at mahihinang kinatawan na tiyak na maninindigan sa atin. May isang boto pabor na tayo. May botong pabor tayo. Sino ang nangangahas na bumoto pabor sa Ignis? Gusto ba nilang lipulin sila ng Midas? Tiyak na ang Serenia ang bumoto pabor sa kanila. Ang Ignis ay laging may magandang relasyon sa Serenia. Ang Serenia ay laging pumapanig sa Ignis. Ang botong ito ay tiyak mula sa Serenia. Ito lang ang huling pakikibaka nila bago ang kamatayan. Pero lihim ang botong ito. Baka may ilang rehiyon sa kanluran na matagal nang sawa sa inyo na bumoto pabor. Nangangahas sila? Huwag muna kayong magdiwang. Ito'y isang boto lang. Sa tingin ko, ang botong ito ang tanging botong pabor ninyo. May 10 botong pabor na tayo. Paano may mga tao pa na bumoboto para sa Ignis? Thomas, may matandang kasabihan kami sa Ignis. Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Ang pagpili kay Ignis ay hindi maiiwasan. Sa tingin mo ba'y kaya ng ilang boto na baliktarin ang lahat para sa iyo? Kahit pabigyan kita ng 12 ng botong pabor, hindi ka pa rin mananalo. Tumataas sila. Ang mga botong kontra tumaas, tapos bumaba. Hindi maiwasan pa? Karapat dapat ka ba talaga? Bakit hindi ka nalang lumuhod ngayon at tawagin si Tomas na lolo? Kung gagawin mo yan, maaari pa namin iligtas ka sa isang pangit na pagkatalo. Ang buong kanlurang mundo ay nasa ating mga kamay. Anong gagamitin mo para lumaban sa amin? Hindi ka mananalo kahit sa susunod mong buhay. Arthur, tingnan mo. Nalampasan natin sila. Nagawa natin. Tapos na ang lihim na pagboto. Narito na ang mga huling resulta. Nanalo ang Ignis na may 200 at 31 boto pabor. Ang panukala ng Ignis, ang proyektong paglalakbay ng daigdig ay naaprubahan na. Nanalo kami. Nanalo talaga kami. Paano ito nangyari? Ang lahat ng mga boto ay nasa bulsa namin. Imposibleng sila ang napili. May nagmamanipula talaga nito. Inihiling ko na pangalanan ang mga rehiyong bumoto ng O. Gusto kong makita kung alin talaga ang mga rehiyong naglakas loob na magbigay sa Ignis ng isang botong O. Tomas, Victor, lihim, na pagboto ito. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan na hingin na ilathala ang mga rehiyong bumoto? Ang dahilan kung bakit kami nagmungkahi ng lihim na pagboto ay upang hindi ma-pressure ang ibang mga rehiyon. Tinatapakan mo ang mga legal na karapatan ng ibang mga rehiyon. Lehitimo? Sa tingin ko, kayo, Ignis, ang humihila ng mga tali. Masyado kang desperado na pigilan ako sa pagsusuri ng mga boto. Iyan ay nagpapatunay lamang na may masamang konsensya ka. Malinaw na nandaya ka. Anong lihim na pagboto? Lahat iyan ay mga maruming pakana ng Ignis. Talagang nandaya kayo. Anong lihim na pagboto? Kayong mga Ignisian at ang inyong mga maruming pakana. Anong ebidensya mayroon kayo na kami ay nandaya? Kaming Ignis, isang bansang sibilisado. Kahit matalo kami, talo kami ng patas. Hindi kami magiging katulad ninyo Midas na gumagawa ng mga maruming pakana sa likod. Nanalo ang inyong Ignis. Iyan ang pinakamalaking patunay. Kung hindi kayo nandaya, hindi sana kayo nanalo. Kung hindi, bakit ninyo ayaw ninyong ipaalam sa publiko ang mga lugar ng pagboto? Sino sa mundo ang hindi nakakaalam na kayong mga Ignisian ay ang pinakakasuklam-suklam? Madalas silang ninakaw ang kultura naming Fermentia. Ngayon, hayag na naman silang nandaraya sa alyansa. Kaya hinihiling ko na agad na ilathala ang mga rehiyong pinagbobotohan. Ito ay hindi patas. Nagsanib kayo para kontrolin ang boto.
Kaya ninyo palang gumawa ng bagay na kasuklam-suklam. Kaming Ignis ay nanalo ng patas. Anong karapatan ninyong kwestiyonin iyon? Dahil sinasabi ninyong patas iyon, sa diwa ng pagiging patas, magdaos tayo ng isa pang pampublikong boto. Ngayon, tingnan natin kung sino pa ang maglalakas loob na bumoto para sa Ignis. Ang mga naniniwala sa proyektong paglalakbay ng daigdig ay dapat piliin. Itaas ninyo ang inyong mga kamay. Alam ko na, talagang nandaya ang Ignis. Nakita ninyo? Ngayon, walang kahit isang tao ang bumoboto para sa kanila. Paano sila posibleng nanalo? Kung gayon, talagang nandaya sila. Talaga bang nangahas kang bumoto para sa Ignis? Gusto mo ba talagang maging mga alipin ng Midas muli? Bumoboto ako ng oo para sa plano ng Ignis. Bumoboto rin ako ng oo para sa proyektong paglalakbay ng daigdig ng Ignis. Oo rin ang boto ko. Lahat kayo ay sira sa isip. Para kayong naghahanap ng kamatayan. Mag-ingat kayo sa Midas. Lilipulin nila kayo. Lahat kayo, ibaba ang inyong mga kamay. Paano kayo nangahas na hayagang manguna sa pagsalungat sa Midas at sa pagsalungat sa amin? Gusto niyong maturuan ng leksyon? Kung takot kami, hindi sana kami sumulong. Ilang dekada na ang nakalipas, ang aming rehiyon ay isang tambakan na walang nagmamalasakit. Tanging ang Ignis ang nag-abot sa amin ng tulong. Sila ang nagtayo ng mga riles sa aming rehiyon at pinalakas ang aming ekonomiya. Sa kritikal na sandaling ito, paano natin tatalikuran ang Ignis? Kahit na ang inyong Midas ay ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo, ano naman? Dati akong nasa Ignis, kung saan natutunan ko ang isang lumang kasabihan na nagsasabing, ang pagkakaisa ay nagpapagalaw ng mga bundok. Ang inyong Midas ay ang mismong bundok na iyon. Hanggat tayo'y nagkakaisa, walang hindi natin kayang gawin. Ginoong Kalihim General, Ngayon, makukumpirma na natin ito. ang hindi nagpakilalang boto kanina ay totoo, tama? Pakipahayag muli ang mga resulta. Binabati namin kayo, Ignis. Ang proyektong paglalakbay ng daigdig ay opisyal ng napili. Binabati ang Ignis. Ang proyektong paglalakbay ng daigdig ay opisyal ng napili. Pagbati sa Ignis. Salamat sa lahat. Dahil sa inyo ang lahat. Huwag kang mag-alala hanggat nandito ang Ignis. Midas ay hindi mangahas na galawin kayo. Huwag munang magdiwang. Napili lamang ang inyong plano. Hindi pa tiyak kung mangyayari talaga ito. Makatitiyak kayo. Titiyakin kong makikita ninyo sa inyong sariling mga mata ang proyektong paglalakbay ng daigdig na magkatotoo. Pagkalipas ng 17 taon, sa ilalim ng lupa, liwasan ng lungsod sa ilalim ng lupa, sa loob ng 17 taon, nakagawa tayo ng 3,000 engine cores. Ngayon ang araw na ang lahat ng helium, 3 engine cores, ay ganap nang naitayo. Simula ngayon, opisyal nating sisimulan ang Gravitational Slingshot Acceleration, ang unang yugto ng pagpapabilis. Sa 2134, ang daigdig ay magpapabilis sa pag-ikot sa araw sa loob ng 10 taon. Ang ikalawang yugto ng pagpapabilis, sa 2144. Dadaan ang daigdig at iikot sa planetang Astra upang makumpleto ang huling pagpapabilis. Sa napakahalagang sandaling ito, pahintulutan ninyo ako na taimtim na ipahayag sa bawat tao sa mundo ang opisyal na paglulunsad ng proyektong paglalakbay ng daigdig. Ibig sabihin, magsisimula ang buong sangkatauhan ng mahabang proyektong paglalakbay sa kosmos.